Biglang nasa likod ni Arshia si Schneider na niyakap ang babae. Sumagot ang galit na babae na papatayin talaga si Schneider pero dumakat ng stress balls ang bida at sinabing huwag maging bastos ang babae sa mentor nito. Saka din lang naging expressive ang mukha ng babae. Saka sinabayan ng pagkagat ng tenga nito. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagsimula ang series sa pagkwento na dahil sa kasamaan ng mga tao ay nabuo ang hindi nila inasahan na kadiliman. Nabuhay ang isang demonyo dahil sa kadiliman at sinakop ang mundo. Lumaban naman ang mga tao gamit ng kanilang mga tangke at armas pangdigma. Ngunit lahat ng ito ay walang laban sa halimaw na isang bad breath lang sa kanila ay sumabog lahat ng mga gawang machine ng tao. Pero mula sa lupa ay biglang sumabog ang malakas na liwanag na abot hanggang langit. At mula dito ay lumabas ang isang anghel na mukhang dragon. At nang magkita sila ng kadiliman ay alam na nilang magkalaban sila. Sa kanilang paglalaban ay nasira ang malawak na bahagi ng daigdig at maraming tao ang namatay. At sa pagtatapos ng laban ay natalo ang kadiliman at nanalo ang anghel na dragon. At sa paglipas ng panahon ay naging legend na lang ang kwento. Pagkatapos ng 400 years ay ipinakita ang pag-atake ng isang demon wizard kasama ng mga pangit nitong kasama sa mga tao. Lumaban pa rin ang mga tao kahit na di naluhong lang silang parang walang anuman. Sinira ng mga halimaw ang gate. Saka din sinunog ang mga sundalo na hindi nakaporma. Kaya nagtago ang mga natitirang tao sa simbahan kasama ng kanilang prinsesa na nakukulangan ng damit. Sinabi ng isang pari na ang umaatake sa kanila ay isang dating tauhan ng malakas na wizard noon at sila ang Dark Rebel Army. Ipinakita ang natatakot na batang si Lucian na nakahawak sa paa ng isang malaking tao na pinaalis siya. Kaya pinatahan naman siya ng isang priestess na si Yoko. Saka din ito niyakap ang bata na sinabing manatili lang sila doon. Isinara ng mga sundalo ang pinto at sinabi sa kanilang prinsesa na natalo na sila at anumang oras ay papasukin na sila doon. Samantala ay naalala naman ni Yoko ang sinabi ng ama na inisil ang malakas na dark wizard na si Dark Schneider sa katawan ni Lucian. At makakalaya lang ito kapag mahalikan ng isang birhen na babae si Lucian. Bumalik sa kasalukuyan si Yoko nang aalis sana si Lucian para maglaba. Ngunit nabangga niya ang malaking tao na pinulot ulit ang bata na naiinis. Hindi makasagot ang bata na muling iniwan ng naiinis na malaking tao. Saka ulit ipinagtanggol ni Yoko si Lucian kaya sila pinabayaan ng giant. Kunwari susuntukin ng babae ang bata kaya natakot naman ito na sinabing natatakot lang siya sa mga dumarating. Nagulat sila nang marinig ang paggalaw ng malaking pinto na binubuksan ng mga kalaban. Nilapitan sila ni Princess Sheila at umupo sa tabi ni Yoko. Ipinaalala ng prinsesa ang narinig na sinabi ng tatay ni Yoko na may nalalaman na kapangyarihan si Yoko at pwede silang mailigtas sa oras na iyon. Saka din hiniling ng mga pari na ilabas ito ng babae. Pero ayaw nang nahihiya na Yoko. Nasira ang pinto at pumasok ang wizard na si Osborne. Sinabi nitong oras na para gawing stress balls ang prinsesa sa kapatayin. Lumapit ang ilang mga pari na lumuhad kay Osborne at sinabing sila yung mga traidor na nagbigay ng impormasyon sa kanya. Kaya nagulat ang prinsesa at isang pari. Nagpasalamat si Osborne sa mga traidor pero pinipitpit pa rin ito ng malalaking paa ng dalawang giant na troll. Saka din nila pinaga-atake ang iba pang mga sundalo na pinaggagawa nilang mga ketchup at regla na nagsiwasak. Kaya mas natatakot si Lucian. Ayaw pa sana ni Yoko na makaranas ng halik habang yakap si Lucian. Pero pinalo sila ng malaking batutan ng halimaw at nasaktan si Lucian na nagdugo ang ulo. Patay ang maraming mga sundalo at maging ang prinsesa ay natambo na rin dahil sa pagwasiwas ng mga giants na pangit ng kanilang sandata. Kaya naisip ni Yoko na oras na para gisingin ang malakas na nilalang. Nag-zoom pa ang mga siopaw na parang scam dahil sa sobrang laki. Saka din niya hinalikan ng walang malay na Lucian sa lips kaya naiinggit yung nanonood ngayon na walang jowa. Dahil dito ay na-break ang seal at napa-atras si Yoko. Saka din nag-ilaw ng malakas si Lucian na nagbago ang anyo na naging long hair at macho. Lumabas pala sa katawan nito ang kamukha ni Zenki pero mas sexy at mas mayabang. Ito si Schneider na sinabing bumalik siya para patayin ang pari na nag-seal sa kanya sa katawan ng isang tao. Nagpapansin ulit si Osborne na sinabing hindi naiintindihan ang pinagsasabi ni Schneider pero papatayin din ito. Sabay atake ng mga malalaking ogres sa long hair. Subalit sa isang pagkaway lang ni Schneider ay nawasak ang mga malalaking halimaw na ikinagulat ni Osborne. Kaya bagsak ang dalawang malaking mga pangit. Nagtanong ang natakot na Yoko kung si Lucian pa rin ang kaharap. At sinabi ng lalaki na oo. Saka pa daw nagdamit si Schneider gamit ang magic. Hindi pa rin naniniwala ng lubos si Yoko kaya sinabi ng bida na siya si Schneider pero siya pa rin si Lucian. Saka pa binuhat ni Schneider si Yoko na napaungol dahil sa pagmundo ng lalaki sa kanyang likod. Sinabi ng mga pari na talunin na ni Schneider ang mga kalaban pero sumagot ang lalaki na hindi, dahil wala daw siyang utang sa mga ito. Saka papatawa-tawa. Pero tumayo si Yoko na pinagalitan si Schneider na umastang natatakot sa kanya na tulad din ng paggalaw ni Lucian.
Kaya nakumpirma ni Yoko na ito nga si Lucian. Sinabi ni Schneider na may utang siya sa babae kaya pagbibigyan ang gusto nitong pagdepensa sa kaharian. Sinabi ni Osborn na hindi naniniwalang siya si Schneider. Saka muling inutusan ng mga tauhan nitong patayin si Schneider. Nagusal naman si Schneider ng spell nito kaya paglapit ng mga maraming halimaw ay sabay-sabay niya silang ginawa ng mga regla na naikalat sa lupa. Yaks! Kaya natakot din ang mga pari at prinsesa na si Schneider talaga ang kasama nila doon. Hindi naman makapaniwala si Osborn na nagalit. Saka pa nagusal din ang spell nito kaya nagkaroon ng malalakas na kidlat na kanyang tinipon. Pero hindi natakot si Schneider na patawa-tawa pa. Umatake si Osborn ng malakas nitong pagpapatama ng electric power at tinamaan si Schneider na tumigas at nasunog. Patawa-tawa naman si Osborn na lumapit sa kapahinampas ng malakas si Schneider kaya napasigaw ang nataranta na Yoko. Walang tigil sa pagpalo si Osborn sa tumigas na Schneider. Pero hindi pala nasaktan si Schneider na muling nagsalita na ikinatakot ng natumbang Osborn. Nainis ang bida dahil nagasgas ang mukha at kamay nito at sinabing papatayin si Osborn. Saka din gumawa ng spell nitong kinatakutan ni Osborn na huwag gamitin sa kanya. Nagmakaawa si Osborn na huwag siyang papatayin pero nasunog ng tuluyan si Osborn nang gamitin ng bida ang spell nitong venom. Kaya masaya ang mga tao dahil natalo ang mga mananakop sa tulong ni Schneider. Lumapit si Sheila para sana magpasalamat kay Schneider. Pero walang pakiang bida sa kita ang kaluluwa at nilapitan si Yoko. Nagtaka si Yoko kung anong gusto ng nanloloko ang mukha na Schneider. Nagpasalamat ang babae at nag-isip ng sasabihin nito. Pero nawala bigla si Schneider na hindi na nila makita. Nasa labas na pala itong naglalakad at nakadamit. Pero hinabol ulit siya ni Yoko na nagtanong kung saan pupunta. Humarap si Schneider at sinabing dahil karapat dapat ay sasabihin kung saan siya pupunta. Una ay papatayin ng ama ng babae dahil sa pagsil sa kanya sa katawan ni Lucian. At pangalawa ay magsisimula ng digmaan sa kasasakupin ng mundo. At papatayin daw ang lahat ng pipigil sa kanya. Pero hindi papatayin si Yoko tulad ng pangako. Feeling ni Yoko na nalilibog siya kay Schneider na lumalapit. At alam naman niyang masama ito ngunit hindi na siya nakagalaw nang halikan siya ng lalaki. Ginawa nga ito ng lalaki pero biglang naging kakaiba ang pakiramdam ni Schneider. Saka ulit siya nagliwanag at pagtingin ni Yoko dito ay naging siya na ulit si Lucian. Kaya madaling tinawag ng babae ang bata na sumunod pabalik. Sa isang madilim na lugar ay nag-report ang mga pangit na kamukha ng ex mo at sinabi sa kanilang boss na pinatay ng isang malakas na wizard si Osborn. Kaya naintriga ang kanilang mga boss na nag-usap at nais malaman kung si Schneider ba ang nakalaban ni Osborn. Nagkaisa silang magpapadala ng Hydra Whisperer. Saka din ipinakita ang nauna na nilang sinira na kaharian ni Judas na sunog-sunog na. Nasa mga bulaklak si Yoko at nakita si Schneider na nasa likod at walang damit. Pero maging siya ay walang panty. Niyakap siya ni Schneider at ayos na sana. Pero tinuro ni Schneider ang kanyang tatay na natamba na sa lupa. At mayroon pang mga halimaw sa likod na unti-unting lumapit sa kanya kaya siya napasigaw. Pero buti na lang at bangungot lang pala ito. Samantala sa isang gubat ay ipinakita ang isang hydra na naglalaway pa daw ng lava. Kung ganyan ang aso mo ay tumakbo ka na dahil siguradong didilaan ka bilang kanyang master. Kinabukasan ay nakita nila ang maitim na clouds na paparating. Kaya sinabi ni Jeyo na tatay ni Yoko na magpunta sila sa castle. Pero sa isip nito ay baka kailangan ulit nilang tawagin si Schneider. Hindi rin lingid sa kaharian ang maitim na ulap na paparating. May nakarating na palang messenger doon na sinabing nasakop na ng mga Dark Rebel Army ang kanilang kaharian na Judas Kingdom at napakalakas ng mga magicians nila. Dumating sina Jeyo, Yoko at Lucian at binati nila ang hari. Lumapit si Sheila at nagpasalamat kay Lucian sa ginawa. Pero walang maalala ang bata. Nagmeeting ang council at sinabi ni Jeyo na ang pagdating ng Black Clouds ay dahil sa pagdating ng isang malakas na evil wizard. Isang kawal ang nag-report na napasok ang bayan nila ng isang hydra. Saka din ipinakita ang hydra na umaatake sa bayan at nagbubuga-buga ng apoy sa paligid. Nais kasi ng master nito na lumabas ang makapangyarihang wizard doon para labanan siya. Naisip ni Jeyo na baka kontrol ito ng isang malakas na wizard. At hindi nga siya nagkamali dahil may master ang hydra na wizard. Naisip agad ng hari at ng mga pari na naroon nagisingin ulit nila si Schneider para iligtas sila laban sa halimaw. Ayaw sana ni Yoko dahil ayaw niya si Schneider pero muli siyang na-pressure ng mga nakapaligid na mga pari na sinabing palabasin niya si Schneider. Ganon din ang sinabi ni Jeyo na halikan na nito si Lucian kaya nainis ang babae. Patuloy sa pagsira sa bayan ng wizard at ang hydra nito at patawa-tawa pa ang master. Dahil sa kaguluhan ay tinignan ni Yoko si Lucian na virgin at walang kamuwang-muwang. Pinaupo ni Yoko ang bata na umupo naman saka din pinapikit ni Yoko na ginawa ng bata. Kaya nagkaroon ulit ng pagkakataon si Yoko na halikan si Lucian kaya muling lumabas ang nakahubad na Schneider na patawa-tawa pa. Sinabi ng mga pari na talunin ni Schneider ang kalaban na umaatake.
Pero ayaw ni Schneider kaya nainis ang mga pari at nagsisi si Yoko na ibalik ito. Sinabi pa ni Schneider na ilalagay daw sa plato ang ulo ni Geo. Inutusan ng hari ang mga sundalo na umatake kay Schneider. Pero nagpalabas lang ito ng apoy kaya natakot ang marami at pinaalis din ng prinsesa at hari. Sinabi ni Schneider kay Geo na lagot ito ngayon dahil sa ginawa sa kanya noong sinasakop sana niya ang mundo sabay damit. Naramdaman ng Hydra Master ang presensya ng malakas na nilalang sa palasyo kaya sinabing pupuntahan ito. Nagdamit si Schneider at saka din aatake sana kay Geo pero pinagalitan ni Yoko si Schneider na biglang nabahagang buntot. Pero sinabi ni Schneider na hindi na ito tatalab sa kanya at sinabing binayaran na nito ang babae sa pagtalo sa mga kalaban noon. Sinuntok pa rin ni Yoko si Schneider na tumigil pero muling naalala na malakas pala siya. Gumawa ng attack spell si Schneider na sinabayan ni Geo ng anti-magic spell. Kaya nang mahawi ang usok ay nakatayo pa rin si Geo na protektado ng magic shield nito. Sinabi ni Schneider na maglaban na lang sila ng santukan. Pero sinabi ni Geo na isa din siyang warrior monk at malakas siya dito kaya pinasuko si Schneider. Kaya sinugat na lang ni Schneider ang kamay nito at pinatulo ang dugo. Saka ito nagusal ng spell para gisingin ang golem na narinig nitong itinago nila sa ilalim ng castle. Kaya nagreklamo ang mga pari pero huli na ang lahat. Lumabas nga ang malaking golem mula sa ilalim ng castle kaya patawa-tawa si Schneider. Tapos sinisi ng mga pari si Yoko na sinabing hindi dapat ginising ni Yoko si Schneider imbes na sila ang nag-utos sa babae na gawin ito. Patawa-tawa ang pangit nating bida na inutusan ng golem na umatake at naglakad ang golem. At pati yung mga sundalo ay naitatapon na parang mga langgam. Sa isip ni Yoko ay ibang-iba daw ang ugali ni Schneider kay Lucian na sweet na bata. Tapos biglang lumabas ang Hydra at master nito sa nawasak na pader na patawa-tawa dahil nakita ang hinahanap na tao. Hinamon ni Kevin Dub si Schneider na ilabas ang lakas nito. Nagpakilala itong inutusan ni Calso na boss ng Dark Rebel Army para sakupin sila. Kaya natakot ang mga pari at naalala ni Geo ang malakas na may-ari ng pangalan. Naiinis si Schneider dahil nagasgas ang mukha nito sa mula sa batong tumama sa sinira ni Kevin Dub na pader. Kaya tinawag ng long hair na bida na mukhang isda ang lips ni Kevin Dub. Kaya naiiyak ang fish lips na kalaban na inutusan ng Hydra nitong umatake ng apoy. Pero sinangga ng golem ang apoy ng Hydra at madali lang nilapitan at pinisat ang isang leeg nito na naputol. Saka panilak ang mga leeg at tigok ang Hydra na malakas kanina. Naiyak pang lalo si Kevin Dub na tumalon pero sinuntok agad ni Schneider sa mukha kaya naitapon. Saka din agad na nagusal ng spell nitong apoy si Schneider kaya nasunog ang walang laban na Kevin Dub. At patawa-tawa ulit si Schneider na sinabing hindi pa nakalimutan si Geo. Naglakad ang golem palapit kay Geo at aapakan na sana ang high priest nang biglang naiyak si Yoko na binangga si Schneider at sinabing ibalik nito si Lucian na mabait na bata. Kaya natigilan si Schneider at ng golem na naging mabait kay Yoko at sinabing siya pa rin si Lucian. Iisa lang daw sila at lahat ng mahal ni Lucian ay mahal din niya. At kung mamatay si Lucian ay patay din si Schneider. At dahil pailing-iling si Yoko na ayaw maniwala ay hinalikan siya ni Schneider para patunayan na siya si Lucian. Dahil dito ay nag-shutdown ng golem at saka din lumabas ulit si Lucian na niyakap ng babae. Ramdam ng mga malalakas na boss ng Dark Rebel Army ang pagkatalo ng kanilang kasama na Hydra at Master. Kaya sinabi ng boss ng mga ninja na si Gaara na totoo nga na si Schneider ang bumalik. Nagkwento siyang si Schneider ang boss na pinagsilbihan nila noon para sakupin ang mundo. At napakalakas nito. Pero sinabi nitong dahil layunin nilang Dark Rebel Army na sasakupin ang mundo ay papatayin ang kahit sinong maging sagabal sa plano nila. Kahit pa si Schneider, may dumating na mga knights na sinabing huli ang mga ninja. Pero nagpulasan ng mga ito na parang may raid ng illegal na sa pula sa puti. Naiwan lang ang boss na si Gaara na gumamit ng sword technique nito at naggandarabola ang mga knights. Saka din naikalat ang kanilang nagkapira-piraso na katawan. Nagtanong ang mga pari kung bakit hindi pa rin natatanggal ang Dark Clouds kahit patay na ang Hydra Master. Kaya ibinahagi ni Geo ang narinig na kwento tungkol sa Demon of Destruction na muntik sirain ang mundo noon. Nasil ito sa 4 na seal. At kapag isa sa mga seal na ito ang nabuksan ay magiging itim na ulap ang Demon of Destruction na ito. At ang isa sa nagbabantay ng seal na iyon ay ang Judas Kingdom na natalo na. Nagtanong si Yoko kung sino si Calso. At sinabi ni Geo na isa ito sa dating kaibigan at kasama ni Schneider noon na sumasakop sa mundo. Ipinakita si Calso na pinuntahan ng kasamang si Abigail na nagriritual. Nagtanong siya kung kamusta ang kanilang sinasamba na Demon of Destruction. Sinabi ni Abigail na tumitibok ang puso nito. Dahil sa pagkasira ng unang seal na Judas Kingdom. At kapag nasira ang 3 pang seal ay magiging ganapang paggising nga kanilang Demon God na Destruction. Samantala ay muling kinakausap ng mga pari si Yoko na gusto nilang tawagin ulit si Schneider para talunin ang mga kalaban. Pero hindi pumayag si Yoko na sinabing hindi sila gamit para pwede nilang gamitin kahit anong oras gusto. Kaya naintindihan din ng mga pari na delikado din na matawag nila si Schneider.
Sa kwarto ay nag-iisip si Yoko nang makipaglaro si Lucian sa kanya na kinikiliti ang kanyang tagiliran. Pero sinabi nitong umupo na muna ang bata sa gilid. Sinabi ni Lucian na lalabas na lang siya para maglaba. Pero sa pinagsasalukan ng tubig ay may mga bully na kaagad pinaalis ni Yoko at nagtakbuhan ng mga ito. Saka din pinagpatuloy ni Lucian ang paglalaba. Pagsapit ng gabi ay magkatabi sa higuan sina Lucian at Yoko at nag-iisip pa rin ang babae kung anong pinagkaiba ni na Lucian at Schneider. At habang pinagmamasdan ni Yoko si Schneider ay nagdesisyon itong ayaw nang maging Schneider ulit si Lucian. Sa labas ng kanilang bahay ay nagbabantay ang tatlong guard na nag-uusap tungkol sa pagdating ng mga malalakas na kalaban ng mga halimaw. Biglang nagsalita si Gaara na lumabas sa harap nila. 2 ninja ang agad pumatay sa 2 bantay. Saka din na headshot ang pangatlong tigok on the spot. Nagising si Yoko at nakita si Gaara na nakapasok sa kwarto nila. Nagtanong si Yoko pero hindi kaagad sumagot ang ninja kaya sinipa ni Yoko ang itlog nito at ginamitan ng self-defense kaya natamba si Gaara na napangiti. Tumayo ito at biglang nagpunta sa likod ng babae na hinawakan. Saka nagpakilalang si Gaara at hinahanap niya kung saan nakasil si Schneider. Ginapos ng ninja si Yoko at nagtatanong kung nasaan nakatago si Schneider. Ayaw magsalita ng babae kaya luko-luko si Gaara na sinabing maglalaro ng lips kapag hindi sabihin kung nasaan si Schneider. Pero sinipa ulit siya ni Yoko. Dahil sa ingay ay nagising si Lucian na nagtanong, pero sinabi ni Yoko na matulog ulit ito. Nahiga naman ulit si Lucian. Pero dahil patuloy lang na sinisilip ng loko na Gaara si Yoko at makikita na sana ang pinto ay biglang nag-ilaw si Lucian na naging si Schneider at sinabing tumigil si Gaara dahil pag-aari niya si Yoko. Nagulat si Gaara na nagtanong kung ito si Schneider. Ganon din si Yoko kaya sinabi ng bida na kapag tulog si Lucian ay siya ang kumokontrol at habang tatagal ay siya na ang mas malakas sa katawan na iyon. Sinira ni na Jeyo ang pinto na nag-aalala para kay Yoko. Kaya agad nagtawag ng Wyvern si Gaara na kanilang kaagad na ginawang sasakyan. Bago ito umalis ay sinabi ni Gaara kay Jeyo na dalhin nito si Schneider kapalit ng anak na babae. Saka lumipad palayo, kaya naiinis din si Schneider na bumalik sa pagiging Lucian. Agad na sinabi ni Jeyo ang nangyari sa hari nila. Habang walang namamalayan si Lucian na gusto pa ring matulog at hinahanap si Yoko. Nakiramay ang hari dahil sa pagkakidnap ng ninja sa anak ng high priest nila. Sinabi ng mga pari na tanging mga virgin na maiden lang ang pwedeng maka-unseal kay Schneider. Biglang nagsalita ang prinsesa na sinabing tinuturuan na siya ni Jeyo ng white magic. At virgin siya kaya pwede niyang gawin ang pag-unseal kay Schneider. Ayaw sana ng hari dahil sa royal family ang halik ay nangangahulugan ng kasal. Pero sinabi ng prinsesa na gusto ng makatikim. Ay kailangan nilang tulungan si Yoko na marami nang naitulong sa kanila. Kaya pinuri ng mga naiyak na pari si Sheila. Maging si Jeyo ay naiyak din. Ayaw pa rin ng hari na halikan ni Sheila ang masamang Schneider. Kaya inutusan ni Jeyo ang mga kasamang pari na dalhin sa kwarto ang hari. Na kanilang ginawa kahit na nagrereklamo ang hari na sinabing hari siya. Kawawang hari na hindi pinapakinggan. Tinawag ni Sheila si Lucian at pinaupo sa harapan nito. At alisto naman ang bata na lumapit sa prinsesa dahil makakatikim ng kiss ng ibang chicks. Sinabi ng mga pari na delikado ang gagawin nila dahil baka matigas na naman ang ulo ni Schneider. Pero sinabi ni Jeyo na dahil nasil si Schneider kay Lucian ay nagbago ang ugali nito na nahawa kay Lucian. Nagperform ang prinsesa ng ritual kaya nag-ilaw ang kinaroroonan nila. Saka din hinalikan si Lucian. Kaya nag-ilaw ulit ang bata at lumabas ang walang damit na Schneider. Sinabi ni Schneider na hindi daw niya alam kung bakit hinayaan ng isang babaeng hindi niya kilala na hinalikan siya. Sinabi ni Jeyo kay Schneider na iligtas ng bida ang anak nitong nakidnap ng mga ninja. Saka pa dinagdag ng mga pari na talunin na rin ito ang mga evil kings kung sakali. Pero sinabi ni Schneider na wala daw siya sa mood para gawin iyon. Kaya nabigo na naman ang mga pari. Sinabi pa ni Schneider na mas mabuti na lang siguro na wala doon si Yoko na boss niya. Inakala ni Sheila na mahal ni Schneider si Yoko. Pero sumagot ang loko na wala daw alam doon. Sinabi pa nito na kapag nasakop na niya ang mundo ay makukuha nito ang kahit sinong babae na gusto. Sabay buhat at yakap kay Sheila habang hubad pa ang katawan pero ibinaba din ito. Dahil sinabi ni Schneider na wala siyang paki kay Yoko ay sinampal siya ni Sheila. At sinabi ng prinsesa na na-disappoint sa wizard. Kaya naging seryoso ang mukha ni Schneider na nainis. Pero kalaunan ay magkasama din naman sina Sheila at ng iba pang mga knights at ni Schneider patungo na sa kinaroroonan ng kidnapper na ninja. Samantala sa castle ay nakatali ulit si Yoko na tinignan ni Gaara na patawa-tawa pa habang tinitignan ang legs ng babae. Balik sa kina Sheila ay nagtataka sila kung bakit hindi pa umaatake ang mga ninja. Kaya napatawa si Schneider na sinabing baka mali ang pinuntahan nila. Kaya nag-alala ang mga knights para kay Yoko. Pero sinabi ng naglakad na prinsesa na huwag silang maniwala kay Schneider. Biglang naglabasan ang mga ninja kaya sinabi ng mga knight na mag-ingat ang prinsesa.
Sinabi ni Sheila na alam niyang humawak ng espada pero isang knight ang aksidenteng nasugatan niya. Kaya siya nag-sorry. May mga umatake sa itaas na kaagad pinabagsak ni Schneider gamit ng light missiles nito kaya bagsak ang mga kalaban. Nagtaka ang isang ninja na magtatanong pa sana pero inapakan na ng bida. Sinabi ni Schneider na natatagalan sila dahil kay Sheila kaya kailangan niyang tanggalin ang armor at ang espada na mabigat. Alam din ito ni Sheila kaya tinanggal nga niya ang mga armor at espada kaya kita ang sexy nitong katawan. Sinabi ng mga knights na ay lalaan ng buhay para sa prinsesa kaya napangiti lang si Schneider. Sa Ninja Castle ay nagtanong si Gaara kung ilan na sa pagkakaalam ni Yoko ang naging babae ni Schneider noon. Kaya sumagot si Yoko na baka 10. Pero natawa ang ninja na sinabing mahigit 300 ang naging chicks ni Schneider. Karamihan sa mga ito ay patay na. Pero isa sa mga ito ay buhay pa at isa sa 4 generals ng Dark Rebel Army. Dahil ayaw pa rin sabihin ni Yoko ang sekreto kung paano ma-unseal si Schneider ay inilabas ni Gaara ang isang special slime na alaga. Ginugunaw daw nito ang mga damit at saka din kaagad na nilapitan si Yoko na napasigaw. Kalaunan pa ay nasira ang damit ni Yoko na makikita na ng mga ninja ang tinatago niya. Nagtanong siya kung nasaan na si Schneider. Naramdaman naman ito ng bida kaya kaagad niyang pinasabog ang gate ng Ninja Castle. Saka pa siya napatawa ng malakas nang sabihin ng mga knights na naramdaman ito ng mga ninja. Nag-report nga ang mga ninja kay Gaara at sinabing inatake sila ng isang wizard na sinira ang pinto. Kaya naisip na ni Gaara si Schneider. Sinabi ng mga ninja na bigyan nila ng leksyon ang pumasok pero sinabi ni Gaara na relax lang sila. Samantala ay patuloy lang ang slime sa paglusaw ng damit ni Yoko na nahihirapan na sa paglaban dahil sa ginagawa ng slime sa kanya. Kaya napapangiti naman si Gaara na tulad mo ngayon. Inakala ng mga knights kung umalis na ang mga ninja. Pero may lumabas na minotaur sa isang gilid na kinagulat ng mga knights. Hinampes nito ang pader kaya kaagad na iniiwas ni Schneider ang prinsesa na kanyang binuhat. Kaya nakaramdam naman ng kiliti ang babae at inisip na 2 beses na siyang chinansingan ng bida. Pero sinampal ulit nito si Schneider dahil hinawakan siya. Tumakbo sila sa hagdan na naroon para tumakas. Sinabi ni Schneider na labanan ng mga knights ang minotaur para bigyan sila ng oras na tumakbo ng prinsesa. Kaya nagreklamo ang mga knights. Pero ipinaalala ni Schneider ang sinabi ng mga knights na ilaan ang kanilang buhay para sa prinsesa. Naalala naman ito ng mga knights na biglang naging high moral. Kaya naging malakas ang loob nilang sumugod sa malaking minotaur na hinampes silang nagsitapon. Sinabi ni Schneider na mauna si Sheila sa pag-akyat. Pero nahihiya ang babae dahil alam niyang sisilipan siya ni Schneider. Sinampal ulit ng babae si Schneider kaya sinabi ni Schneider na magbabayad ito kalaunan. Sinabi ni Schneider na nagmamadali kasi siya kaya binuhat na nito ang prinsesa saka din kaagad na umakyat ng hagdan. Kaya nagtaka si Sheila kung bakit ito sinabi ni Schneider. Nasasaktan man ang mga knights pero lumalaban pa rin sila para sa kanilang prinsesa. Kaya napahanga naman ang bida sa mga knight in shining armor. Samantalang nakailang kiliti na ang prinsesa na napapagalaw ang puwet dahil sa pag-akyat ni Schneider. Pagdating nila sa isang hallway ay nakahay na ang prinsesa dahil sa masahe na sinabing iwan siya. Pero kaagad napasangga si Schneider nang may umatake ng magic spell. Isa daw itong Suzuki na mula sa ibang dimension pero nag-materialize dahil sa partial na pagkagising ng Demon Destroyer. Samantala ay tinanggal na ni Gaara ang mga pagkakatali ni Yoko dahil balak nitong ilagay sa mas mataas na lugar ang babae para panoorin ang kanilang paglalaban ni Schneider. Nagtanong ang babae kung bakit ito ginagawa ni Gaara samantalang magkaibigan naman sila dati ni Schneider. Kaya sinabi ni Gaara na student siya noon ni Schneider pero kailangan nilang maglaban muna para malaman kung sino na ang mas malakas sa kanila ngayon. Samantala ay nahihirapan si Schneider na matalo ang kalaban na Monster Eyes na may kamay at paa dahil sa anti-magic barrier nito. Kahit marami ng mga spell ang ginamit ni Schneider. Gumanti ng pag-atake ang kalaban na mata kaya kaagad tinulak ni Schneider si Sheila para hindi matamaan at siya ang natabasan ng braso. Nag-alala si Sheila sa nakitang nasaktan na lalaki. Pinulot ng prinsesa ang isang bakal at pinalo ang likod ng halimaw saka din tumakbo kaya nawala ang shield ng kalaban. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Schneider na gamitan ng magic spell ang halimaw na nahati-hati sa lakas ng pag-atake ni Schneider. Nakita ng babae na naging ayos ulit ang sugat, saka sinabing alam nitong concern si Schneider kay Yoko pero ayaw lang aminin sa harap ng maraming tao. Muli siyang binuhat ni Schneider sa posisyon ng gustong-gusto ng babae at sinabing paparusahan daw kada may inilalagay sa isip niya. Saka pakinagat ang legs ng babae na napaungol. Nag-isip ang prinsesa kung ginagawa din ito ni Schneider kay Yoko. Saka nang makaabot na sila sa isa pang parte ng castle ay sinabi ni Schneider na maglakad na si Sheila at gamitin ang legs. Sabay kagat pa dito na muling kinaungol ng babae. Napansin ng babae nang hina kaunti si Schneider kaya sumagot si Schneider na gumamit kasi siya ng maraming mga magic spell kanina kaya naramdaman niyang nang hina siya kaunti. At sinabi sa babae na bahala na ang babae na protektahan ang sarili sa oras na iyon.
May nakitang espada si Sheila na inakalang swerte niya kaya ito pinulot. Pero biglang nag-apoy ang espada na nagwala at hindi makontrol ng babae. Tinulungan siya kaagad ng bida pero pagkatapon nila ng espada ay nasugatan na si Schneider. Kaya siya nang hina na bumagsak. Sinabi ni Sheila na hindi na uulit at nagtanong kung anong pwedeng gawin para kay Schneider. Naghubad si Schneider at ipinakita ang sugat sa flawless nitong katawan. At sinabing sipsipin ng babae ang lason sa sugat niya. Kaya napahiyaw ang babae sa isip. Sa kabilang banda ay nagtanong si Yoko kung bakit nais buhayin ng mga Dark Rebel Army ang kadiliman na monster. Kaya ipinaliwanag ni Gaara na may nalalaman silang paraan para makontrol ang Demon Destruction na kanilang gagamitin para masakop ang mundo. Sinabi ni Gaara na mayroong demon na nakalagay sa magic sword na last obstacle niya. Ipinakita naman si Sheila na hindi na nagdalawang isip dahil gusto din naman at agad-agad na sinipsip ang ugat ay sugat ni Schneider saka din ito dinora ang dumi. Sinabi ni Schneider na lakasan pa ni Sheila ang pagsipsip sa sugat nito sabay diin sa ulo ng babae. Pero natigil ang sweet corn moment nila nang magising ang demon na nakatago sa magic sword. Sinabi nitong magbabayad daw ang mga nang istorbo sa pagtulog niya. Kaya napilitang tumayo si Schneider na hindi pa sana tapos pero naistorbo. Kaagad na umatake ng apoy ang demon pero kinontra din ni Schneider kaya sila naligtas. Pero nanghihina ang paningin ni Schneider dahil sa lason sa katawan. Sinabi naman ni Gaara ang tungkol sa magkakaibang pinagmumulan ng magic at ang magic na gamit ng demon na kalaban ni Gaara ay kapareho lang ng gamit ni Schneider kaya matitest talaga ang kakayahan ni Schneider. Ipinakita nga sina Schneider at Sheila na pinapaligiran ng malakas na apoy na power ni Ifrit. Sinabi ng bida na delikado dahil mas malakas pa yung power na pinalabas ni Ifrit kaysa yung palagi niyang ginagamit. Nag-recommend si Sheila na gumamit si Schneider ng Ice Magic. Pero agad na sinabi ng bida na wala siyang kakayahan para gumamit ng Ice Magic. Narinig ito ni Ifrit at pinagtawanan ng wizard dahil wala itong kakayahan na gumawa ng Ice Magic imbes na isa siyang wizard. Mas lalong lumakas ang pag-atake ni Ifrit na naramdaman ng dalawa at napagtanto ni Schneider na hindi sila mapoprotektahang dalawa sa loob ng ginawa niyang barrier. Kaya lumabas siya ng barrier at hinarap si Ifrit pero mas sinunog siya ni Ifrit kaya napasigaw si Schneider na ikinabahala ni Sheila. Samantala ay nagtaka si Yoko na kung naroon na si Schneider ay sino kaya ang nagpalaya kay Schneider at humalik kay Lucian. Ipinakita naman ng mga knight na nakaligtas din at sinusundan ang mga nawasak na pader dahil alam nilang si Schneider ang bomb-utes ng mga ito. Naramdaman nilang mainit doon at mas nagulat sila nang makita ang magma na lumalabas sa patutunguhan nila. Madaldal si Ifrit na pinagtatawanan si Schneider dahil mahina daw itong nilalang. Pero nagusal din ng fire spell si Schneider na ipinagtaka ni Ifrit. Sinabi ng demon na apoy na nga siya ay gagamitan pa siya ng apoy ng bida kaya kabobohan daw ito. Subalit ginawa pa rin ni Schneider ang nalalaman nitong fire spell at para itong naging fireworks na tinamaan ang hindi makapaniwalang demon na nasaktan. Lumabas silang pareho sa pader malapit sa kinaroroonan ni Gaara at bagsak ang nasaktan na demon. Unang beses daw niyang matalo sa 300 years niyang buhay. Inapakan siya ni Schneider kaya naglaho ang demon at sinabi ni Schneider na mas matanda pa siya kaysa sa demon na muling naging espada. Sinabi ng mga ninja na maging si Gaara ay hindi kayang mapaamo ang espada pero nahawakan lang ito ni Schneider. Saka itinaas ng bida ang espada at tinawag si Gaara na ibalik ang babae niya. Biglang lumabas si Gaara sa isang pader na hawak-hawak si Yoko na nakita ng bida. Kaya nagalit si Schneider na nag-apoy-apoy ang aura sa katawan. Patawa-tawa pa si Gaara na nagtaka daw kung bakit naging kakaiba na ito ngayon kumpara noon na napakasama nitong tao. Kaya mas nagalit si Schneider na sinabing bakit daw pinunit ni Gaara ang damit ni Yoko. Hindi daw para sa mata niya ang katawan ng babae saka nagreklamong siya nga ay hindi pa ito nakita. Kaya natigilan ng dalawa at naisip pa ni Yoko na pervert si Schneider. Sinabi ni Gaara na maglaban sila ni Schneider ng 5 minuto at malalaman na nila kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Ipapakita daw nito ang nalaman sa 16 years na hindi sila nagkita. Tinawag nga ni Schneider ang ninja na lumapit. Kaya agad na umatake si Gaara ng sword spell nito na iwinasiwas kaya naitapon si Schneider na natamba. Muling umatake si Gaara ng armas nito na iniwas-iwasan ni Schneider. Pero alam ni Yoko na hindi makakapag-cast ng spell si Schneider kung diretso ang pag-atake ni Gaara ng kanyang espada. Bigla siyang dinamitan ni Sheila na dumating na sinabing mananalo si Schneider. Kaya naisip na agad ni Yoko na si Sheila ang nanghalik kay Lucian. Nakailang sangga pa si Schneider sa pag-atake ni Gaara kaya napa-atras siya. Kaya nagusal na lang siya ng spell na venom na kinatakot ng mga ninja. At sinasamantala naman ni Gaara ang pag-usal ni Schneider para malapitan ito at matagpas ng espada. Nagawa nga niyang maputol ang isang kamay ni Schneider kaya nagdugo ang katawan ng wizard na ikinabahala ng mga babae. Pero hindi inasahan ni Gaara na tinapos pa rin ni Schneider ang spell at nakaganti sa ninja. Kaya nasaktan si Gaara na natunaw naman ng isang kamay. Pero nakaligtas pa rin ito.
Saka din parehong galit na ang dalawa na papatayin na daw ang kaharap at muling nagposisyon. Concern ng mga babae dahil alam nilang nalason si Schneider tapos mabilis pa ang pagbulwak ng dugo sa kanyang katawan. Sa isip ni Sheila ay nagseselos siya dahil willing si Schneider na mamatay para kay Yoko. Samantalang naisip naman ni Yoko na in love din yata si Sheila kay Lucien. Nagtatanong din si Gara kung bakit handa si Schneider na mamatay para sa babae. Sinabi ni Gara na hindi daw dapat magalit si Schneider para kay Yoko dahil hindi naman siya special. Saka pa sinabi ang ginawa sa babae. Sinabi ni Gara na itinali daw niya si Yoko at gumamit ng slime para tanggalin ang damit nito. Pero sinabi ni Yoko na manahimik na si Gara dahil hindi ito kailangang marinig ni Schneider. Sinabi din ng nag-imbento na Gara na inilabas niya ang espada at saka ipinasok sa lalagyan na hawak ni Yoko at nagdunk ng paulit-ulit. Kaya nag-imagine si Schneider. Tapos sinabi ni Yoko na kasinungalingan ito. Tapos itinaas pa ni Gara ang armas na sinabing virgin nga si Yoko. Kaya napawaw din ng mga ninja. At curious din si Sheila kung ano yun. Nagtanong si Gara kung gusto pa rin ba ni Schneider ang babae pagkatapos nito dahil alam niyang virgin lang naman ang gusto nito. Ngunit mas nagalit ang bida na sinabing papatayin daw si Gara dahil sa ginawa. Nagusal ulit si Schneider ng mas malakas na klase ng magic attack. Kaya sinamantala na naman ni Gara ang pagkakataon at umatake ng malakas nitong paghampas ng armas. Ilang mga ninja ang nahawi pero isang suntok lang ni Schneider ay napigilan ang power ni Gara. Kaya nagulat ang ninja sa lakas ng spell ni Schneider. Patawa-tawa si Schneider na sinabing ipapakita na ang tunay na lakas at sisirain ang buong castle. Saka din niya ito ginawa. Kaya nagkabasag-basag ang mga pader at sahig kaya nahulog ang napasigaw na Gara samantalang may magic shield naman ang dalawang babae. Saka din nawasak ang castle. Parehong natabunan ng mga gumuhong mga bato sina Gara at Schneider at sinabi ni Gara na sinungaling talaga si Schneider dahil mayroon pa pala itong tinatago na magic spell. Kaya sinabi ng bida na kailangan kasi niyang maging matalino at huwag pa obvious. Pareho silang naghil at nag-ayos ng kani-kanilang mga kamay. Sinabi ni Schneider na naging malambot na daw si Gara. Kaya nainis ang ninja at sinabing pati din naman si Schneider na hindi ganun magsalita noon. Naalala ni Gara ang alagang dragon na si Lars kaya nag-alala siya para dito at hinanap sa mga guho. Pero ligtas ang dragon na kasama ni Sheila at nagtaka ang ninja. Sinabi pa ni Sheila na kasama silang prinotektahan ni Schneider gamit ng magic barrier. Kaya napalingon ng ninja kay Schneider na kunwari inisnab siya at alam ng ninja na nagbago na nga si Schneider at hindi tulad ng dati na murderer. Kaya inamin ni Gara na natalo siya. Nilapitan ni Schneider ang dalawang babae. Saka ito naglakad-lakad sa harap ni Yoko. Nagpasalamat si Yoko dahil sa pagligtas sa kanya ng bida at sinabing napaka-cool nito. Kaya malawak ang ngiti ng lalaki. Niyakap nito si Yoko at sinabing kahit hindi na ito virgin ay mahal pa rin niya ang babae. Kaya sinuntok tuloy siya ng babae at sinabing pervert at nagtanong kung sino ang nag-break ng seal at hindi nakasagot si Schneider. Kaya patawa-tawa si Gara na hindi makapaniwalang natatakot si Schneider sa isang babae lang. Kalaunan ay sinabi ni Gara sa mga oras na iyon ay inaatake na ang kaharian nila ng iba pang kasama ng Dark Rebel Army. At alam din ni Schneider na distraction lang ang pagkidnap nila kay Yoko. Kaya napanganga ang mga knights ng prinsesa at saka din nila kaagad kinulit ang prinsesa. Nag-report ang isang tauhan kay Kalso at sinabing umalis na ang mga ninja na grupo ni Gara sa Dark Rebel Army. Ayaw sanang maniwala ni Kalso pero alam nitong simpleng tao lang si Gara at posibleng nadiskartehan siya ni Schneider. Kaya sinabi niyang ihaharap ang isa pa nilang king warrior na si Arshaz, isang magaling na swordsman na hindi madaling maloko ni Schneider. Ipinakita ang pag-atake ng isa pang hukbo ng Dark Rebel Army sa kaharian ng Meta. Nagagawa naman ng mga tao na makatagal pa sa pag-atake ng hukbo ni Arshaz. Sinabi ng isang extra na magpapadala sila ng messenger sa mga kalaban para mag-usap sila. Pero sa isip ni Jeyo ay alanganin ito dahil malalakas ang mga kalaban. Sinabi nga ni Arshaz sa tauhan nito na pugutan ng ulo ang dumating na messenger. Dahil hindi daw sila nakikipag-usap at kailangan manalo ng mga tao kung gustong mabuhay. Isa namang messenger ang sinabi ang utos ni Kalso na patayin nila si Schneider na kinagulat ng mga sundalo. Nainis si Arshaz nang malaman na nagtraidor na si Gara sa kanila at sumama kay Schneider. Nagtanggal ng armor si Arshaz na isa palang babaeng elf. Saka ito nahiga sa kama habang iniisip na oras na daw para patayin ang bida na tinawag niyang Darsh. Nagising siya sa panaginip sa gitna ng gubat kung saan sila unang nagkita ni Schneider. Lumabas si Schneider at binati si Arshaz na ex nito. Nasa illusion spell daw sila. Saka agad hinawakan ni Schneider ang baba ni Arshaz at ipinaalala noong inampon niya ito noong bata pa lang. Saka din binuksan ang zipper ng damit ng elf at tinignan ng abs. At sinabing huwag magsuway ang babae sabay masahe ng tinapay. Kaya nag-blush ang babae. Pero alam nitong mina-manipulate lang siya ng bida kaya malakas niyang sinuntok ang mukha ng babaerong bida na nagdugo.
Maganda daw ang relasyon nila noon pero naging babaero kasi si Schneider kaya nag-away sila at patuloy na binugbog ni Arceus si Schneider. Nagcast ng electric spell si Arceus na kinatakot ng lalaki. Pero ang tent ng babae ang sumabog dahil nakahiga pa rin siya dito. Agad niyang ipinatawag ang isang babaeng officer na si Sean. Saka din inutusan itong patayin si Schneider dahil busy siya sa labanan na iyon. Isa daw itong general na sorcerer na pinagkakatiwalaan ni Arceus para tapusin si Schneider. Samantala ay kinakantsawan ng dragon si Schneider dahil hindi siya nagtagumpay sa pag-chicks kay Arceus. Kaya sinuntok siya ng bida at nagtanong kung bakit siya ang gustong sinundan at hindi ang iba. Sinabi ni Lars na mas gusto daw bantayan si Schneider kaysa sa iba. Sinabi ni Schneider na huwag daw asarin ng isang gwapong Schneider na tulad niya. Kaya napahagik-gik ang dragon dahil may bago kay Schneider. Natigilan sila nang may marinig na babae na hinahabol ng isang malaking spider na sinisira ang mga nadadaanan. Saka pa nadapa ang babae na lalapitan ng spider kaya kaagad itong nilapitan ng bida. Pinipigilan siya ni Lars pero tinulak ito ni Schneider at gumamit ng malakas na magic spell at pinasabog ang malaking spider na nasunog. Madaldal pa sina Lars at Schneider nang magpapansin ng babae na nagpasalamat at sinabing gustong bayaran ang bida. Saka pa tinignan ng bida ang mga asset nitong malalaki at matatabang mga bangus sabay sabi na pwede nga siyang bayaran ng babae. Nagpunta sila sa bahay ng babae na nasa gitna ng bundok at malapit lang. Sinabi ng babae na wala silang gaano naroon saka din pumasok na tinatawag ang lolo. Kaya napagtanto ng bida na baka anak ito ng isang local boss doon habang nag-iisip. Sinabi kasi ni Lars na alam nitong yung bangus ng babae ang iniisip ni Schneider kaya pinalipad ulit siya palayo. Kumain ng maraming pagkain si Schneider na hinahanda ng mga servant ng babae. Kaya nagugulat ang babae dahil matako pala ang lalaking pinapasok nito. Nagtanong ang babae kung anong ginagawa ni Schneider sa gubat. Kaya sinabi ng bida na mayroon lang siyang gagawin doon dahil sa pakiusap ng isang kakilala. Habang nasa kwarto ay kumatok ang babae na binuksan ng pinto at nakahanda na ang sexing katawan nito sa pakikipaglambingan. Sinabi nitong tradisyon daw nila na kung sino ang makakapagligtas sa kanila ay kanilang pagsisilbihan at ibibigay kahit anong gusto nito. Sabay lapit kay Schneider na kaagad namang sinunggaban ang babae. Sinabi ni Lars na trap lang iyon pero binato siya ng lalaki ng unan. Saka din hinawakan ng lalaki ang babae at kinagat sa tenga. Kaya napasigaw-sigaw ang babae. Nang tinignan ni Schneider ang abs ng babae ay nakita niya ang bakas ng paggamit ng armor. Pero huli na ang lahat dahil kaagad siyang hinuli ng babae at nilagyan ng sticker sa likod. At mula dito ay lumabas ang malaking gagamba na hinuli ang mahilig sa babae. Saka din patawa-tawa ang babae na nagbago ang ekspresyon na naging mayabang. Nagbago ang anyo ng babae na naging si Sean at sinabing tauhan siya ng Dark Rebel Army na inutusan para patayin si Schneider. Nagtanong si Schneider kung sino ang tumutulong kay Sean. At sinabi ni Sean ang pangalan ng boss na si Arceus na kinagulat ng bida. Saka nagpaalam na si Sean at nagbukas ang malaking bunganga ng gagamba at kinain ng walang laban na si Schneider na nagdugo. Masaya si Sean dahil mag-isa lang niyang tinalo ang legendary wizard na si Schneider. Pero nagulat siya nang magsalita si Schneider na nasa likod niya kaya napatuwad ang babae na nagtanong kung anong nangyari. Sinabi ni Schneider na illusion spell ang kinain ng gagamba. Saka din ito kaagad pinasabog ng bida sa isang pagpitik lang. Gagamit pa sana ng talisman si Sean pero inactivate ito ng lalaki kaya pero sinabi ng lumapit na Schneider na illusion spell pa rin ito. Saka din ipinahiga ni Schneider ang babae na nanghihina dahil natalo na. Nagtanong ang babae kung bakit hindi siya pinatay ng bida. Pero nagagandahan daw si Schneider kay Sean kaya hindi ito pinatay. Na-conscious ang babae na hindi makapagsalita. Dahil isa siyang general na binigyan ng lakas ni Arceus ay takot ang nararamdaman ng mga lalaki sa kanya kaya unang beses niyang matawag na maganda. Saka pa siya nasa ilalim ng illusion spell ni Schneider na nakailang puntos na. Kaya napaungol-ungol si Sean at hindi makatingin ng dragon dahil dapat sa hentai website ito at wala sa anime recap. Nagising si Sean at hindi man lang naisip na ganun daw pala si Schneider na inakala niyang napakasama na tao tulad ng pagkakadescribe nila sa kanya. Sinabi ni Sean na huwag nang magdiretso si Schneider sa meta dahil may mas malakas pa sa daan na naghihintay sa kanya. Lalo na at ito daw ang first ng babae kaya in love na ito kay Schneider. Sinabi ni Schneider sabay haplos sa luha ng babae na kapag nawala na ang marka ng armor sa katawan ng babae ay mas gagalingan daw ng lalaki. Saka din umalis ang babaerong bida. Kaya malungkot naman daw si Sean na sana ay hindi sila magkalaban ni Schneider. Sa daan ay nagtanong ang dragon kung naka-score ba talaga si Schneider. Pinalipad ulit ng bida si Lars. Saka sinabing hindi siya naka-score dahil kinagat lang niya ang tenga ni Sean kaya ito napaungol. Nabalitaan ni Arceus ang pagkatalo ni Sean kay Schneider. Kaya inakala niyang namatay na si Sean. Pero sinabi ng tauhan niyang pinatakas ni Sean si Schneider at naglaho na rin ito. Kaya nagalit si Arceus na inakalang ginamitan ni Schneider ng makamandag na ahas si Sean sa kanya sinira ang mesa.
Samantala ay nakarating sa isa pang lugar sina Schneider at Lars at may nakita silang mga naging bato na mga tao. Kaya sinabi ng dragon na si Medusa yata ang makakalaban nila. Nagsalita ang isang warrior na sinabing inutusan para patayin si Schneider. Kaya napangiti lang ang bida dahil lalaki na mukhang babae naman ang kaharap. Inutusan ni Kai ang mga tauhan nitong mga orc kaya nagtakbuhan sila para paslangin si Schneider. At kinatakot naman daw ito ni Lars na sinabing umalis na sila. Pero sinipa ito ng bida. Saka din nagpalabas ng magic spell nito at ipinatama sa mga madaming pangit na sinubukan pa daw tumalon na parang pag-atake ng 300 Spartans. Pero tigok silang lahat sa power ng bida. Nagyabang si Schneider na mas gwapo siya sa kaharap na mandirigma. At mas malakas pa siya dito pero napahanga dahil matapang ang kaharap para makipag one-on-one. Umatake si Kai ng sword style nito at nahati-hati si Schneider na parang nadurog na lupa. Pero orc pala ang napatay niya dahil gumamit ng illusion magic ang bida na nasa likod na niya. Sinabi ng dragon na mag-ingat si Schneider dahil hindi lang ordinaryong sword art style ang gamit ni Kai dahil may kasama itong nanjutsu. Kaya napawaw ang bida sa nalalaman ni Lars. Umatake ng magic attack si Schneider saka pa pinagtawanan si Kai na inakalang sumabog. Pero nasa likod na pala nito ang swordsman na tinutukan siya ng espada at nagtanong kung nasaan si Sean. Sinabi ni Kai na hindi sila pwedeng tradeorin ni Sean dahil close silang mga general ni Arches. Pero sinabi ng bida na peke kasi ang ipinaglalaban nila. Nagtanong si Kai kung anong ginawa ni Schneider kay Sean. Sinabi ng bida na na-inlove ito sa kanya kaya tinikman niya sabay labas ng dila. At nalaman na virgin ito. Saka pa inasar-asar ni Schneider si Kai na inakala niyang gusto si Sean. Nagalit si Kai na umatake ng espada pero sinangga ni Schneider gamit ng magic sword na Efreet. Sinabi niya sa espada na gawin ng trabaho saka hinampes din ng espada ni Kai na nawasak kasama ng damit nito. Kaya nagulat ang bida dahil sexy din pala na babae ang kaharap nito na malaki din ang siopaw. Biglang nag-ilaw ang kamay ni Kai na seryoso na sa laban nilang iyon. Nagusal siya ng magic spell na ibinigay ni Arches sa kanya kaya sinabi ni Lars na delikado si Schneider. Hindi na nakailag si Schneider sa pag-atake ni Kai kaya nabalutan ng kuryente ang long hair at naging bato ang paa nito. Kaya hindi na makalakad si Schneider. Pero kahit nagiging bato ay mayabang pa rin ang bida na sinabing hindi siya matatalo sa simple na petrification spell. Saka nagtanong kung may pangtanggal ng spell na iyon. Natawa si Kai dahil hindi daw madaling matanggal ang spell na iyon dahil ancient magic iyon. Napamura si Schneider dahil mula sa isang ancient god pala ang spell na iyon at wala siyang sapat na oras para makontra ito. Sinabi ni Lars na hanapin ni Schneider kung sinong god ang may power nun. Pero wala daw panahon ng bida na maghanap ng kahit sinong god na nasa malapit para makancel ito. Muling nag-ilaw ang dalawang kamay ni Kai na papatayin daw agad si Schneider dahil sa pagdila nito kay Sean. Baka pa kasi makabalik ito kapag gawin lang niyang bato. Saka din nagkamihami wave na pinatamaan ng hindi makailag na Schneider. Pero may spider na hamarang kaya nakaligtas pa si Schneider. Ito pala yung power spider ni Sean na sumunod para tulungan si Schneider. Saka din nagpakita si Sean sa tabi ni Schneider kaya napatanong si Kai kung bakit sila trinidor ni Sean. Kaya sinabi ni Sean na naramdaman nitong malakas talaga si Schneider at mas malakas pa kaysa kay Arches at Kalsu. Napatawa si Schneider na sinabing kapag natikman na siya ng mga chicks ay hinahanap-hanap na siya. Kaya pinagalitan siya ni Sean na hindi daw kasi nag-iingat. Sinabi ni Kai na ginagamit lang ni Schneider si Sean at pinatabi ito. Pero handa na si Sean na labanan si Kai para kay Schneider at inilabas ang talisman nitong mga gagamba na tinapon sa ere. Kaso ay pinaghahati lang ito ni Kai gamit ng sword art. Alam ni Sean na mas malakas si Kai sa kanya at matatalo siya. Sinabi ni Kai ang pangalan ng god nito at papatayin pareho ang dalawa. Kaya napatawa si Schneider ng malakas na ipinagtaka ni Kai. Tinanggal ni Schneider ang pagkakapatigas ng katawan gamit ng magic nito. Kaya nagliwanag ang katawan ni Schneider na kina-excite ni na Lars at Sean. Pero naging talisman ng brief ni Schneider kaya nahiya ang babae. Maging si Kai ay hindi mapakali sa itsura ng bida. Agad niyang hinagisan ng magic power si Schneider pero wala na itong epekto sa lalaki. Sinabi ni Schneider na narinig nito ang pangalan ng god ni Kai at under ito ng god niyang pinagpatulungan para makawala sa pagiging bato. Saka din ito naglabas ng maliwanag na pana at palaso saka din pinatamaan ng paligid ni Kai na nasira lalo ang damit. Naging gentle daw si Schneider dahil babae ang kalaban. Lalapit na sana si Schneider para paluin ang babae gamit ng makamandag nitong ahas. Pero muling tumayo si Kai at may inilabas na kristal na ginamit para palabasin ang isang halimaw mula sa ilalim ng lupa. Sinabi ni Schneider na ito daw ang ginamit ni Kai para gawing bato ang maraming tao. Inutusan ni Kai ang halimaw na umatake at gawing bato ang mga bida. Kaya nagbuga ng usok ang halimaw na tinakbuhan ni Schneider at Sean dahil magiging bato sila pag naabutan. Muling nagbuga ng usok ang halimaw na ibon kaya tumakbo ang dalawa pero muntik maging bato si Sean kaya itinulak ni Schneider.
Kaso ay naging bato ang isang kamay ni Schneider na agad nilapitan ni Sean. Sinabi ni Kai na tatapusin na ang dalawa. Gamit ang kristal ay nipapasa ni Kai ang isip sa ibon. Nag-iisip ng paraan si Schneider kung paano masira ang kristal nang umiwas sila sa pagtapak ng halimaw sa kanila. Biglang nagbago ang direksyon ng ihip ng hangin. Kaya nang magbuga ang halimaw ng nakakapangtigas na usok ay bumalik ito kaya nakaligtas ang dalawa. At si Kai ang pinupuntahan ng usok kaya ito napatakbo. Kaso ay nahulog niya ang kristal kaya ito naumpog sa isang bato at nawasak. Dahil dito ay naging siraulo ang ibon at pinagbalingan si Kai na sinipa kaya naitapon ng babae na napatuwad pa. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Schneider at pinasabog ang malaking halimaw na tigok. Sinabi ni Kai na patayin na siya ni Schneider dahil kung hindi ay babalik ito at papatayin ang lalaki. Saka din natamba si Kai na agad binuhat ng lalaki. Sinabi ni Schneider na hanapin siya ni Kai sa hinaharap pero sa ngayon ay gagamutin muna nila ito. Naramdaman ni Kai ang mainit na katawan ni Schneider at unang beses siyang makaramdam ng katawan ng hubad na lalaki. Pinahiga ni Schneider si Kai at sinabing sisipsipin ang lason sa katawan ni Kai. Kaya sinipsip nga nito ang babae na hindi na nakahindi. At malakas na naman na napaungol ni Schneider si Kai na kanyang inunahan. Paldo ka na naman Dodong Diamante. Sinabi ni Schneider na malakas si Kai na nakalaban niya at muntik na siyang madali. Sumagot naman si Kai na mas malakas ang kasunod nitong makakalaban dahil naging isa na itong immortal. Kinantsawan siya ni Schneider na nagtanong kung nag-aalala na si Kai sa kanya. Pero sinabi ng babae na gustong siya ang papatay kay Schneider. Muling nagdamit si Schneider at tinawag nito si Sean na virgin. Kaya yung bunganga ni Schneider ang pinunit ni Sean para ma-unvirgin. Nagpaalam ang bida sa dalawang babae at sinabing magpakabait silang dalawa dahil kung hindi ay babalik siya. Saka din sila naglakad ni Lars palayo. Samantalang sinabi ng dalawang babae na mag-ingat ang bida. Habang naglalakad ay biglang natigil si Schneider kaya nagtanong si Lars kung anong nangyayari. Biglang parang adik na gustong maglaban ni Schneider dahil bumabalik na naman si Lucian para kontrolin ang katawan. Ang problema ay nasa gitna pa naman sila ng teritoryo ng mga kalaban. Saka din napasigaw si Schneider na biglang nagbago sa pagiging si Lucian. Kitang-kita ito ni Lars na hinahanap si Schneider. Samantalang si Yoko naman ang gustong makita ni Lucian. Samantala sa Meta Castle ay busy pa rin ang mga knights sa pagdepensa ng kaharian. Nag-usap ang hari at ni Jeyo kasama ng prinsesa. Nasugatan ng hari kaya hindi makalaban. Kaya sinabi ni Jeyo na malakas sila at lalaban na ng mga sumusugod. Sinabi ni Jeyo na lumabas na si Yoko ng kaharian para hanapin si Lucian at Schneider. May dumating na sinabing napapasok na ang kanilang mga depensa. Kaya nag-alala si Jeyo na kapag matalo ang last defense nila ay makukuha na ng mga kalaban ang second seal at tiyak na masisira ang mundo. Sa labas ay nawawala ng moral ang mga knight ng prinsesa. Nang biglang mahati ang maraming mga kalaban sa lumipad na armas. Dahil pala ito kay Gaara na dumating, kasama ng 2,000 ninjas nito. At sinabi niyang naroon para tulungan ng mga knights. Hinahanap ni Lucian si Yoko nang makita ang puwet ng isang naliligo. At saktong si Yoko naman daw ito na naliligo sa ilog sa gitna ng gabi. Kapag may makita kang babaeng naliligo sa ilog sa gitna ng gabi, huwag mong lalapitan dahil baka sirena iyon. Agad na niyakap ng babae si Lucian at pinaghahalikan dahil namiss ito. Saka din dumating ang mga knights na bantay ni Yoko at nakita ang Hello Kitty na pinaliguan. Kaya itinapon ng babae ang mga knights na sinabing hindi bale dahil nakita naman nila. Kalaunan ay nag-bonfire ang mga knights at ni Yoko at hindi makapaniwala ang mga knights na si Lucian ang kinalalagyan ni Schneider. Nakita din nila ang dragon na namukan ni Yoko na mula sa castle ni Gaara. Sinabi ng mga knights na huwag silang maniwala sa ninja pero sinabi ni Yoko na mabait iyon kahit manyak. Nagkwento ang mga knights tungkol sa kapatid ni Sheila na si Prince Lars na naging Dragon Knight para labanan si Schneider. At nagpatayan daw sila, at hindi nila ma-imagine na si Lars yung prinsipe. Sa isang madilim na castle ay nag-report si Pari Damaso sa boss nitong vampira. May mga dinala itong virgins na mga babae na para kay Diamond. Sinabi ni Diamond na kailangan ng dugo ng mga virgins para maging mas malakas. At dahil isa sa mga babae ang hindi na virgin ay nagalit si Diamond at sinabing kailangan parusahan ng pari. Nagmakaawa ang pari na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon pero hinuli na siya ni Diamond at sinipsip na parang Sting energy drink. Sa kanya naalala ang mga tauhan na ipinadala para maghanap ng virgin. Isa pang pangit ang nakasalubong ng 3 virgin na naglalakad. Naamoy daw niyang virgin ang mga ito. At dahil bilog ang buwan ay naging isa siyang werewolf at di nakatang mukha ng isang kawawang babae. Gagawang werewolf. Sa kinaroroonan ni Yoko ay naramdaman ng babae ang evil aura ng werewolf kaya kaagad ginising ang mga sundalo. Naghanda naman ang mga ito na labanan ng dumating na werewolf. Pero dahil naamoy ng werewolf ang virgin na Hello Kitty ay agad niyang hinawi ang mga extra na sundalo. Saka sinabing kakainin si Yoko sa kapadila-dila pa. Biglang nagsalita si Schneider sa katawan ni Lucian at sinabing papatayin ang lobo.
Patawa-tawa ang werewolf pero sinabi ni Schneider na mabaho ang hininga nito. Saka pinaalis ang werewolf bago pa mapatay ito saka din ipinalabas ang aura. Nagtaka si Yoko dahil nawawalan na ng bisa ang pagkakasil ni Schneider sa katawan ni Lucien. Sinabi ni Schneider na gagawing giniling na karne ang lobo kaya nagalit ito na kaagad inatake si Lucien na inipit sa lupa. Saka pa pinagsusuntok ang mukha ng bata habang sinasabi na isa daw siyang martial artist kapag tao at mas malakas kapag werewolf. Nag-aalala si Yoko na baka mamatay si Schneider sa katawan ni Lucien. Pero biglang sinuntok ni Schneider ang tiyan ng lobo na nasaktan ng labis. Saka pa ginawang pamunas ang mukha nito sa lupa kaya napaiyak ang asong ulol. Kaya hindi rin makapaniwala si Lars na nanunood. Hindi makapaniwala ang lobo na wizard ang kaharap. Kaya napatawa si Schneider na nagusal ng venom spell nito at pinatamaan ang werewolf na nasaktan. Dahil hindi namatay ang lobo ay napatawa si Schneider at inapakan ang ulo ng lobo. Nagmakaawa ang lobo na tinatawag ang boss na vampira. Kaya nagkaroon na ng idea ang bida na vampira ito at ginagawang mga tauhan ng mga werewolf na pinapahanap ng mga virgin. Nagtanong si Schneider kung nagpapalakas ba si Diamond dahil gusto nitong maging mas malakas kina Arceus at Calso at traitor rin sila. Pagkakumpirma ng lobo ay pinisat na ito ng maliit na paa ni Schneider at tigok ang kalaban. Sinigawan ni Yoko si Schneider at nagtanong kung bakit bigla na lang umalis noong nasa Ninja Castle sila. Pero tahimik lang si Lucien. Nagtanong si Yoko kung sino yung narinig niyang Arceus at Calso. Hindi nila alam na nanunood din pala si Diamond na nasa tabi lang at kilala ang kwento ni Schneider. Nagkwento ito ng tungkol sa legendary Dark Schneider kasama ang 4 nitong malakas na Dark Kings at nakipaglaban sila sa 4 na kaharian. Dahil sa power niya ay nagpalit-palit siya ng mga katawan kaya nabuhay ng matagal na panahon. Naisip ni Diamond na wala sana siyang laban kay Schneider. Pero dahil hindi pa ito nakumpleto sa pagbabalik bilang wizard ay kaya pa niya itong talunin. Kaya matapang na tumalon si Diamond sa harapan ng mga bida at nagpakilalang isa sa mga general sorcerers. Nakita siya ng mga bida pero nag-aalala si Schneider dahil nagising na si Lucien at inaagaw ang pagkontrol sa katawan. Saka nakabalik sa sarili si Lucien. Pero natakot ito na niyakap si Yoko kaya diretso sila na kinulong ng vampira. Sinabi ni Diamond na napakadali ng pagkakahuli niya kay Schneider at ng 3 virgins. Kaya napalingon si Yoko at nakita sina Sean at Kai na nahuli din ang tauhan ni Diamond. Sinabi ni Diamond sa mga dating kasama na sina Sean at Kai, na mas maganda daw kung lumaban sila kay Schneider hanggang kamatayan kaysa maging traidor silang parang mga aso. Saka din pinuri ang tauhan na sinipsip noong una na nabuhay pa rin dahil sa pagkakahuli sa mga babae. Sinabi ni Diamond na siya na mismo ang papatay sa 2 traidor saka tumayo. Pero sinira ni Kai at Sean ang pagkakabihag ng kamay saka sinabing nagpahuli lang sila para madala kay Diamond. Dahil dito ay muling nagalit si Diamond sa tauhan nito na ayaw na sanang mainom ang dugo pero sinipsip pa rin ito ng pangil ni Diamond at muling bagsak ang kawawang tauhan. Sinabi ni Diamond na mas masarap ang dugo ng mga virgin na babae na kanyang iinumin para mas lumakas pa. Agad nagtapon ng mga talisman nito si Sean. Na sinabayan naman ni Kai ng sword art nito na kaagad pinagtataga si Diamond kaya sumabog ang vampira. Nagsaya agad ang mga babae pero muling naghilom ang katawan ni Diamond na parang walang nangyari. Sinabi ni Diamond na vampira kasi siya kaya isa siyang immortal. Dahil hindi tumalab ang kapangyarihan ni Kai at Sean ay bigla silang naglabas ng krus at garlic para pangkontra kay Diamond. Kaya napasigaw naman si Diamond na parang natatakot. Pero joke lang pala ito at nagkaroon siya ng pagkakataon na mahuli si Kai at kaagad na kinagat ito sa balikat. Kaya napaungol ang babae dahil sinipsip na naman ng isang lalaki. Sarap naman si Diamond sa dugo ni Kai na hindi naman daw pumapayat gaya ng normal na mahinang nilalang. Sinubukang tumulong ni Sean pero tinulak lang siya ni Diamond na sinabing huwag mag-alala dahil siya ang next. Sinabi ni Diamond na magiging mas malakas pa siya kina Calso at Arceus pagkatapos mainom ang dugo ng mga virgins. Sinabi ni Kai na hindi magtatagumpay si Diamond. Kaya binitiwan muna ng vampira ang babae na nanghina. Sinabi ni Sean na hindi mananalo si Diamond kay Schneider na sinabing kaibigan sina Arceus at Calso. Pero mas napatawa si Diamond na sinabing kasama nila si Schneider doon kanina pa at itinuro ang batang nakakulong. Saka inapakan si Kai na wala pang naiintindihan. Saka sinabi ng vampira na nakasil sa katawan ng bata si Schneider at hanggat hindi ito nakakawala ay wala itong laban sa kanya. Dahil sa narinig ay naintindihan na ni Lars kung anong nangyari noong matapos nilang labanan si Schneider. Sinil ni Geo si Schneider sa katawan ng isang bata at 2 kaluluwa ang nasa katawan na iyon. Nakadapa si Kai na sinipa ni Diamond kaya ito nasaktan na kaagad nilapitan ni Sean. Saka patawa-tawa pa ang vampira na iinumin daw kasunod ang dugo ni Calso at Arceus. Nakita ni Schneider na nasaktan si Kai kaya bigla itong nagalit na napasigaw at nag-ilaw-ilaw ang katawan. Samantala sa Meta Castle ay patuloy ang pag-atake ng mga pangit na kinakalaban ng mga ninja at madali lang nilang natatalo ang mga halimaw. Kaya napapahanga ang mga knights dahil sa galing ng mga ninja.
Pinatabi ni Gaara ang mga tauhan nito na nag-alisan. Saka din ibinato ang malaking shuriken na winalis ang mga kalaban. Saka din siya nababagot dahil ang tagal dumating ni Schneider. Samantala ay parehong sumisigaw sina Lucian at Schneider sa katawan ng bata na nag-aagawan kung sino ang lalabas. Sinasabi ni Schneider na papatayin si Diamond samantalang nagpapatulong naman si Lucian kay Yoko. Kaya napapatanong si Yoko kung paanong wala ng efekt ang pagkakasil ni Schneider. Sinabi ni Diamond na walang paki kay Schneider saka din hinabol si Sean para makagat din ito at mapaungol kaya tumakbo naman si Sean. Mahuhuli sana ito ng vampira pero sinipa ni Yoko ang mukha ni Diamond at sinabing hindi makakapayag na saktan si Sean habang naroon siya. Pero nagalit ang natigilan na Diamond at si Yoko ang pinagbalingan nito na sinipa kaya nauntog ang babaeng sexy na nasaktan. Dahil dito ay nagalit pareho sina Lucian at Schneider kaya nakalabas ang long hair na sinira ang kulungan. Kaya nagulat si Sean at si Diamond dahil sa pagkakalaya ni Schneider nang siya lang ang may kagustuhan. Maging ang mga extra na punk ay natatakot sa mukha ni Schneider dahil sa pagmumukha nitong mukhang masama. Nagalit si Schneider dahil sinaktan ng vampira ang mga chicks niya at sinipa si Yoko na balak niyang bigyan ng mga anak sa hinaharap. Narinig ito ni Sean na tinignan si Yoko at napatanong. Pero kaagad pinuntahan si Kai na naghingalo. Nagcast ng spell si Schneider na kinatakot ng vampira. Saka nataman si Diamond na napasigaw na kunwaring nasaktan. Pero napatawa ito na nagkunwari lang pala. Sinabi ni Diamond na maglabas pa ng ibang spell si Schneider dahil matatalo ito ng vampira. Saka pa ipinasikat ng vampira ang mga muscles nito sa katawan na parang Schwarzenegger. Lumapit siya kay Schneider at nagtanong kung ito ang pinakamalakas na tao. At mayabang na tinanggap ng bida. Saka ito patawa-tawa ng malakas. Kaya nainis si Diamond na inilabas ang malakas na power mula sa mata na parang Superman at kinarni ang napasigaw na Schneider na naitapon pa ang kamay. Kaya napasigaw si Yoko at ni Sean na hindi makapaniwala. Napanganga din ang dragon. Samantalang nagbunyi naman si Diamond na pinatay ang malakas na wizard. Kaya bilib naman ang mga tauhan nito sa kanya. Inutusan ng vampira ang mga tao na hulihin ang dalawang chicks na nakatakas sa pagkakagapos. Kaya agad tumalima ang mga punk para mahuli sina Kai at Sean. Pero umatake si Sean ng mga talisman nito kaya nasunog ang mga mahihinang nilalang. Sinabi ni Sean na lalaban na ng vampira pero sinabi ni Diamond na hindi nga nakalaban si Schneider ang babae pa kaya. Napatawa si Diamond ng malakas pero biglang nasa likod na niya si Schneider na tumatawa din ng malakas. Kaya siya nagulat kasama ng mga tauhan nitong punk. Sinira pala ni Schneider ang nervous system ni Diamond kanina kaya naging tabingi ang pagpapatama nito ng laser sa mata. Saka ipinakitang si Jodo na tauhan ni Diamond pala ang nataman ng power ng vampira kanina. Kaya mas natatawa si Schneider na kinainis ni Diamond na napasigaw. Umikot-ikot ng mabilis si Diamond at kasabay na inilalabas ang power sa mata nito para daw matamaan ang nasa paligid na walang mintis. Pero yung mga tauhan naman niya ang natatamaan na nauubos kaya nagtakbuhan ang mga ito. Ligtas naman sina Sean at Kai at ganun din si Yoko na dinepensahan ng bida. Sinabi ni Schneider na pangit daw ang mukha ni Diamond kaya nainis ang vampira na sinabing pogi siya. Saka din nagpatama ng laser sa mata na sinalulang ng bida. Kaya nagulat ang mga kalaban sa power ni Schneider. Ibinalik ng bida ang power at sumabog ang pader sa tabi ni Diamond. Inakala ng vampira kung nagmintis ang bida pero nakapasok na ang liwanag ng araw sa loob na kinasigaw ni Diamond. Saka din biglang nahulog ang ulo niya dahil nagiging alikabok ang vampira dahil sa sinag ng araw. Pagkatapos ay naging pulbos ang katawan ni Diamond. Sinabi ni Schneider na iisa lang ang kinatatakutan sabay tingin kay Yoko. Nilapitan ng bida ang katawan ni Diamond na nag-uusok pa rin at masaya ding lumapit si Lars dahil sa panalo ni Schneider. Pero sinabi ni Schneider na hindi papatay si Diamond saka din lumabas ang isang paniki mula sa alabok ni Diamond. Narinig nila ang boses ni Diamond pero hindi alam ng mga tauhan ng vampira kung nasaan siya dahil inakala nilang paniki lang ang nakita. Nagyayabang pa si Diamond na isa siyang immortal. Pero sinuntok ng bida ang paniki kaya ito nahulog. Saka pa pinunit ni Schneider ang pakpak ni Diamond. Alam ni Schneider kung paano bumabalik ang vampira sa pamamagitan ng pagsisimula sa isang paniki. Nagtanong ang paniki kung papatayin na ito ng bida. Pero sinabi ng bida na gagawa siya ng spell. Kaya natakot si Diamond na sinabing tumigil si Schneider sa paggawa ng spell. Hindi pa daw nakapagdesisyon si Schneider kung papatayin si Diamond o hindi dahil nakakatawa ito pero masama din. Kaya gamit ang spell ay may ginawa siyang parasite na mag-iiba daw ang kulay kapag susuway si Diamond kay Schneider. Kapag nangyari iyon ay sasabog ang katawan ng paniki at magiging isa siyang palaka at hindi na magiging immortal. Gamit ang daliri ay fininger ni Schneider ang mukha ng kawawang paniki na nasaktan at napasigaw tulad ng pagsigaw ng mga iniinom nitong mga babae. Kaya napatawa si Schneider na nasisiyahan sa pag-iyak ng sumisigaw na vampira na nasasaktan. Pagkatapos ay lumipad si Diamond palayo na umiiyak.
Dahil sa pagkatalo ng boss ay tumakbo ang mga tauhan nitong Punk. Niyakap ni Sean si Schneider at nagpatulong na naiiyak dahil nasaktan pa rin si Kai. Tinignan ni Schneider si Kai at nakitang magiging ayos lang ito basta dalhin ni Sean sa isang temple para hindi maging vampira. Nilapitan ni Schneider si Yoko at hinawakan para tignan ang sugat nito. Saka din ay ladilaan ang mukha ng babae na parang ginagawa mo rin kapag kayo lang. Kaya pinagsusuntok ni Yoko si Schneider. Napatanong si Sean kung sino si Yoko kay Schneider. Sinabi ni Schneider na ito ang anak niya kaya nagulat ng labis si Sean. Pero sinabi ni Yoko na hindi ito mangyayari dahil friends lang sila na kinireklamo ng lalaki. Nagtanong si Sean kung bakit sinabi ni Schneider na maganda si Sean noong hinawakan sa kama noon. Kaya sumagot ang babero na kapag lumalapit ang manok ay tinutukan niya kaagad. Sinampal tuloy siya ni Yoko at sinabing huwag maging palikero. Samantala ay patuloy lang ang pagpuksa ni Gaara sa mga hindi matapos-tapos ang pag-atake ng mga goblin gamit ng kanyang malakas na paghampas ng espada. Pero pinapanood pala sila ni Kalso sa magic crystal nito kaya naiinis ang boss sa ninja. Sinabi ni Arceus na siya ang papatay sa traidor na Gaara. Pero sinabi ni Abigail na natalo na ang tatlo nitong general. At wala na dapat magtatraidor sa kanila. Nagalit si Arceus kay Abigail pero sinabi ni Abigail na si Schneider ang nagpalaki kay Arceus kaya baka mapasailalim ito sa spell ni Schneider. Saka inilabas ni Abigail ang napunit na pakpak ng paniki para gumamit ng controlling spell. Gagawin nila ito para makasiguro silang si Arceus ay hindi mapapasailalim sa kontrol ng bida. At pumayag naman ang bobo na babae. Ginamitan na nga ni Abigail ng accused na curse si Arceus para makasiguro na hindi magtatraidor ang babae tulad ng iba. Ipinapaliwanag pa lang ni Abigail ang pwedeng kapalit ng curse na iyon pero sinabi ng Dark Elf na bilisan na nito. Kaya ipinasa ni Abigail ang sumpa sa babae. Saka na rin umalis si Arceus. Sinabi ni Kalso na parang sobra ang ginagawa ni Abigail na paghihigpit kay Arceus. Pero ipinaliwanag ni Abigail na nagsama ng 100 taon sina Schneider at Arceus kaya madali lang mapapanumbalik ang babae kung gugustuhin ni Schneider. Nagtataka pa rin ang dalawa dahil ibang-iba ang ugali ni Schneider ngayon kumpara noon na cold-blooded killer. Pero ang mahalaga ay kailangan nilang mapatay ang bida para magawa nila ng walang balakid ang kanilang layunin na pagbuhay sa God of Destruction. Saka din sila nagpunta sa kwarto kung saan patuloy ang pagtibok ng puso ng darkness. Muling sinabi ni Abigail na hindi makakawala si Arceus sa sumpa kapag hindi nito nahahawakan ng fresh na puso ni Schneider kapag kanyang pinatay. Kasabay ng oras na iyon na sumakay naman na si Arceus sa alaga nitong Griffin. At patawa-tawa naman si Abigail dahil sa masamang balak sa dalawa na siguradong mayroon at mayroong mamamatay sa kanilang dalawa. Sa kabilang banda ay nagpaalam naman na si Sean kay Schneider na niyakap siya sabay score sa asset kaya ganyan ang mukha ng babae. Nagpaalam din si Yoko sa Sorcerer General. Nag-warning si Sean kay Schneider na malakas na ngayon si Arceus kaya mag-ingat ito. Saka din umalis si Sean at sumakay sa karwahe kung saan naroon na si Kai. Sa isip ng babae ay nagseselos ito kay Yoko dahil hindi pa siya tinawag ni Schneider sa kanyang pangalan. Pero love pa rin niya ang bida. Pagkaalis ni Sean ay sinabi ni Yoko na huwag maging babero si Schneider. Kaya kinantsawan siya ng lalaki na nagseselos pero hinawi ng babae ang mukha niya. Sa castle ay wala pa ring laban ng mga goblins sa mga ninja lalo na at malakas si Gaara. Patawa-tawa si Gaara sakay ng wyvern nito nang biglang umilag ang wyvern dahil sa pag-atake ni Arceus gamit ng thunder magic. Saka din sila nagkasubukan ng espada at pareho silang nakuryente dahil sa lakas nilang dalawa. Nagtanong si Arceus kung bakit nagtraidor ang ninja. At sinabi ni Gaara na mas masaya siya kay Schneider dahil it's more fun maging chick boy kaysa buhayin ng Demon of Destruction. Kaya nagalit si Arceus na sinabayan naman ng kanilang wyvern at griffin na nagsisigawan. Sinabi ni Gaara na pwede ding sumali si Arceus kay Schneider. Pero umatake ang babae gamit ng magic sword nitong nagkukuryente na sinangga naman ng ninja gamit naman ang malakas na armas. Nagtulakan pa sila kaya sumabog ang pader ng bridge. Nagtaka si Gaara dahil nakasurvive ang kanyang blade samantalang alam niyang kayang mahati ng espada ni Arceus ang bundok. Muling aatake si Arceus kaya tinapunan ito ni Gaara ng mga kutsilyo na sinalaglang ng babae at nahulog sa sahig. Pero may follow-up na malaking shuriken ng ninja kaya napilitang tumalo ng babae. Kaso ay nahipan siya ng pakpak ng naglalaban ng mga hayop kaya nagkaroon ng pagkakataon ang ninja na mahati ang katawan ni Arceus. Nagsaya ang mga ninja pero alam ni Gaara na may mali. At nakita niyang gumamit si Arceus ng illusion. Nasa likod na pala niya ang babae na umatake din ng espada nito at nahati ang katawan ni Gaara at sa lakas ng pag-atake ay nahati ang tulay. Patawa-tawa si Arceus na inakalang panalo na siya dahil sa malakas na espada. Pero nagulat siya nang makita si Gaara na patawa-tawa din at naging marami pa ito. Saka nagtanong sa babae na hanapin sa kanila ang tunay na siya. Muling naghanda ang babae ng espada nitong nagkukuryente kaya naghubad naman ang ninja ng armor nito para din magseryoso. Sinabi ni Arceus na wala din kasing silbi ang armor sa malakas niyang espada.
Naghanda ng pag-atake si Gaara at sinabing tinatanggap daw ang hamon ng pinakamalakas na swordsman na nakilala. Saka din sabay-sabay na nagpapogi ang mga ninja para tumaga ng special sword art nito. Dahil sa lakas ng pag-atake ni Gaara ay naramdaman ng mga ninja ang pagbuga ng malakas na hangin. Alam ni Arceus na ilusyon ng 6 na kopya ni Gaara at iisa lang talaga ang tunay na pag-atake ng ninja. At nakita ni Arceus ang tunay na pag-atake ng ninja kaya ito ang kanyang sinangga. Nagulat naman si Gaara dahil nahuli ni Arceus ang kanyang ipinagmamalaki na teknik. Pero mas nagulat si Arceus dahil hindi niya inakalang mababasag ang ipinagmamalaki niyang espada kaya siya napasigaw na nasaktan. Naputol ang kanyang espada habang napaupo sa isang sulok kaya sinabi ni Gaara na siya na ang panalo sa duel nila. At dahil mahal daw ni Schneider si Arceus ay hindi ito papatayin sa kapapatawa-tawa. Kaya masaya din ang mga ninja samantalang hindi makapaniwala ang mga goblins. Sinabi naman ng mga nasa castle na mahihina na salamat daw kay Gaara dahil ligtas na sila. Pero nagtanong ang mga pari kay Geo kung anong dahilan at bakit naglalaban ang mga malalakas na conqueror. Inakala pa nilang dahil siguro ito sa agawan sa pera. Sinabi ni Arceus na walang hiya daw sina Gaara at Schneider dahil pinipigilan nila ang balak nilang paggawa ng Utopia. Sinabi ni Gaara na wala siyang paki sa Utopia dahil ang gusto lang niya ay it's more fun na mag-chicks. Kaya nainis si Arceus na gumamit ng magic missile attack na ipinatama kay Gaara na sinangga ang mga ito habang sinasaway ang babae. Subalit hindi nakinig ang babae na tumalon ng mataas habang nag-charge ang espada nito mula sa magic thunder nito. Ito daw ang sekreto ng espada niya. Sabay taga na sinubukang sanggahin ni Gaara. Pero tumagos ang magic sword sa blade ng ninja kaya siya ang nasugatan na nahulog sa sahig. Sinabi ni Arceus na iyon ang tunay na nakakahati ng bundok na espada. Hindi na makalaban si Gaara na tinutukan ng babae ng armas. Nagtanong si Gaara kung sigurado bang matatalo ni Arceus si Schneider. At confident ang babae na sumagot ng oo sabay tatagain na ang ninja. Subalit may malakas na power na pinatamaan ang kinaroroonan nila kaya naistorbo ang dalawa at nasira pa ang bridge. Nakita kaagad ni Sheila na mula ito kay Schneider na nakarating na rin pala. Kaya nanlaki din pareho ang mga mata ni Gaara at Arceus sa dumating na bida. Tapos sinabi pa ni Schneider na ang pogi niya talaga. Nagyabang siya kay Yoko na sinabing bagong spell daw niya ito kaya hindi pa ganap ang potential. Sinabi ni Gaara na muntik na daw siyang mapatay ni Schneider dahil sa paggamit ng spell na malakas kaya gagantihan ito kalaunan. Nagkatitigan naman sina Arceus at Yoko at naisip ni Yoko na napakaganda ni Arceus. Sa isip naman ng Dark Elf ay naalala ulit ang pag-chicks noon ng bida kaya naiinis ulit siya. Biglang nasa likod ni Arceus si Schneider na niyakap ang babae. Sinabi ng bida na bad manners ang balak ni Arceus na pagpatay sa kanya. Sumagot ang galit na babae na papatayin talaga si Schneider pero dumakat ng stress balls ang bida at sinabing huwag maging bastos ang babae sa mentor nito. Saka din lang naging expressive ang mukha ng babae. Ipinaalala ni Schneider na mahal niya ang babae. Saka sinabayan ng pagkagat ng tenga nito. Kaya knockout ang babae sa sarap na dulot ni Schneider. Hindi pa tapos ang bida na nagpiano kaya mas nanghina ang babae. Ipinaalala ni Schneider na minahal niya ang babae sa loob ng 100 taon kaya napagtanto din ito ni Arceus. Bibigay na sana ito na napaluha pero naalala ang sumpa ni Abigail dahil sa blue na kuko at kung mag-a-activate ito ay magiging palaka si Arceus. Tinabigbigla ni Arceus si Schneider saka din kaagad na sinabing hindi naniniwala sa lalaki. Tinawag ni Arceus ang griffin nito saka din kaagad na sumakay para umalis. Kaya napansin ni Schneider na may kakaiba sa babae at ramdam niya ito. Sa isip ni Arceus ay naalala ang ilang libong beses na sinabi ni Schneider na mahal niya ang babae. Saka din naluha si Arceus na sinabing hindi na ito mahalaga. Basta papatayin pa rin niya si Schneider habang paalis. Sinabi ni Schneider na parang tae daw si Gaara dahil tinalo siya ng babae. Pero sinabi ni Gaara na mag-ingat ang bida dahil naging malakas na rin si Arceus sa nagdaang mga taon. Kaso ay walang paki si Schneider na sinabing ang ninja ang dapat magpagaling. Kalaunan ay tumulong si Yoko sa pag-serve ng pagkain sa mga knights na gustong-gusto naman ng babae. Sa lahat ng mga knights ay nagbabait-baitan si Yoko na nagbibigay ng mas maraming pagkain. Pero nang si Schneider na ang nakapila na nakangiti pa ay napakaliit na pagkain ang ibinigay ng babae. Nagtaka si Schneider at nagtanong kung bakit ganon si Yoko. Pero galit na sinabi ng babae na hindi pwedeng maging special si Schneider kumpara sa ibang tao. Naisip na lang ni Schneider kumain ng mabilis saka pumila ulit. Pero nang makita ulit siya ng babae ay mas maliit na naman ang ibinigay ni Yoko kaya nagtanong si Schneider kung anong sama ng loob ng babae sa kanya. Tinawag siya ng babae sa isang banda at pinaupo si Schneider. Galit na sinabi ni Yoko na alam nitong dumakmal ng babae ang lalaki kaya kakaiba ang ngiti ng long hair na pinagpawisan. Pero ang totoo ay hindi niya alam kung sinong babae ang tinutukoy ni Yoko dahil marami na siyang dinakmal. Pinagtawanan ng mga knights ang bida na sinabing hindi alam ang sinasabi ng babae. Pero mas nagalit ang babaeng nagalit na lumapit.
Pero iba ang napansin ni Schneider dahil yung bukana ng kuweba at sinabi pa ng lokoong lalaki na naamoy nitong birhen pa rin si Yoko. Kaya sinampal siya ng babae na mas nagalit at pinaalis ang tumakbo na Schneider. Kaya nasabi din ng mga knights na nakakatakot si Yoko. Nagpunta sa isang matandang seer sina Sheila at Geo at nagtanong kung anong dahilan at bakit nagawang makalabas ni Schneider sa seal nito kahit na hindi naman hinalikan ng isang virgin maiden. Sinabi ng matanda na sa paglipas ng 15 years ay naging mas malakas si Schneider. At ginamit nito ang willpower para magawang masira ang seal. Sinabi ni Geo na dahil masama si Schneider ay hindi dapat masira ang seal kahit gaano siya kalakas. Kaya ipinaliwanag ng matanda ang nakita nito na kahit masama ang isang nilalang ay makakatagos pa rin sa seal kung pag-ibig ang dahilan ng kanyang pag-break dito. Kaya napatawa si Geo na hindi makapaniwala. Sinabi ng matanda na baka pwedeng na-in-love si Schneider at nagbago ang puso nito. At alam ni Sheila na dahil ito kay Yoko. Biglang nag-ilaw ang bolang kristal at nakita nila si Schneider na patay na at nawakwak ang dibdib at nawawala ang puso. Samantala ay inaayos ni Yoko ang benda ng sugat ni Gaara nang mahigpitan niya ito dahil iniisip si Schneider. Kaya nagtanong ang ninja kung may pinag-aalala si Yoko. Nagrason si Yoko na wala. Pero sinabi ng ninja na dapat mag-aalala si Yoko dahil mas malakas na ang magic ni Arshez. At kapag naglaban ng dalawang magkapareho ang gamit na magic ay walang epekto ang power ng mas mahina. Sinabi pa nitong 15 years ago ay napakasama ang ugali ni Arshez dahil wala itong awa. Pero nito lang ay may nakita siyang ugali ng babae na bago lang kay Arshez. Pero ayaw marinig ni Yoko ang tungkol dito na kunwari may gagawin saka din agad umalis. Naglalakad si Yoko sa hallway habang iniisip si Lucian na ayaw mamatay. Nang makita bigla sina Schneider at Sheila na magkayakap sa kwarto kaya nagtago siya. At naluluha si Sheila. Inakala ng mga sundalong tao na hindi gagalaw ang mga kalaban dahil malakas ang bagyo. Pero hindi nila alam na naka-formation ang mga halimaw. Napatawa si Schneider dahil sinabi ni Sheila ang nakita ng matanda sa crystal ball nito. Prophecy daw ito ng mangyayari kay Schneider. Pero sinabi ng bida na kung tinulungan ng matanda si Geo noon sa pag-seal sa kanya ay dapat maglaban din sila balang araw. Sinabi ni Sheila na hindi daw alam ang nakaraan ni na Arshez at ni Schneider basta ang alam lang ay inampon ng lalaki ang elf at pinalaki. Saka nakiusap si Sheila kay Schneider na kung magkakaroon man sila ng labanan ni Arshez sa hinaharap ay umiwas na lang si Schneider dito. Sa isa pang kwarto ay nakita ng matanda at ni Geo na puno ng galit ang puso ni Arshez para kay Schneider. Sinabi ni Schneider na hindi siya mamamatay sa laban. Kaya napaluhod si Sheila na sinabing alam ng mga pari na nag-iisip ng masama si Schneider para sa kaharian. Ngunit alam ni Sheila na si Schneider ang nag-utos kay Gaara para iligtas ang kaharian nila. Sinabi kasi ng babae na hindi nito kakayanin na makitang masaktan si Schneider para lang sa kaharian nila. Kaya napangiti si Schneider saka umupo. Tumawa ito at sinabing wala siyang paki sa kaharian na iyon. Sinabi ulit ni Schneider na gusto nitong sakupin ang mundo at nagsisilbi lang siya para sa sarili. Kaya napakamot si Yoko na nakikinig sa labas. Mayabang na sinabi ni Schneider na kung sino man ang nag-aakalang sasakop sa mundo na wala siyang pahintulot ay papatayin niya. Sa isa pang kwarto ay nakita ng matanda at ni Geo na nagkukuryente na ang lumalabas sa kristal dahil sa sobrang galit ni Arshez at nakalapit na ito sa castle. Ginamit nito ang bagyo para makalapit. Sa kwarto ay hinila ni Schneider si Sheila at sinabing kapag bumabagyo na malakas ang ulan, malamig at madilim ay huwag nagpupunta ang isang magandang babae sa kwarto ng isang lalaki. Saka din ipinahiga ang babae na sinasabing huwag ituloy ang gagawin. Pero napaungol ito na narinig ni Yoko sa labas ng haplas-haplasan na ng lalaki. Sinabi ni Sheila na huwag lalabanan ni Schneider si Arshez dahil mamamatay ito. Handa ang prinsesa na ibigay ang katawan basta huwag aalis ang lalaki. Kaya napagtanto na ni Yoko na nakikinig na in love na nga si Sheila kay Schneider. Samantala ay nag-uusal na sa labas si Arshez na tinatawag ang mga elemental spirits na gagamitin sa pag-atake ng kaharian. Sa kwarto ay bumigay na ng lubusan ng prinsesa at may lechon baboy na sana kung hindi lang mabilis na pumasok si Yoko na kaagad pinulot ang walang malay na Lars at ibinato kay Schneider. At kasunod pa nito ang biglang malakas na pagsabog dahil sa pag-usal ni Arshez ng malakas na magic spell. Dahil sa lakas ng mega death spell na ginamit ni Arshez ay malawak na bahagi ng castle ang nasira maging ng kinahihigaan ni Gaara. Akala niya kung si Schneider lang ang nakakaalam kung paano gawin ang mega death spell. Ipinakita din na nasira ang kinaroroonan ni Schneider at ng mga babae. Pero ligtas sila dahil sa paggamit ng bida ng barrier. Saka din nagpakita si Arshez na naiinis ulit dahil may kasamang mga chicks na naman si Schneider. Hindi makapaniwala sina Sheila at Yoko na sa isang iglap ay nasira ang malaking parte ng castle. Maging si Lars ay nagulat na alam din ni Arshez gamitin ang Megadeth. Sinabi ni Schneider na kaya daw tinawag na Empress of Thunder si Arshez dahil sa lakas nito. Subalit sobra ang ginawa nito sa castle kaya handang lumaban si Schneider. Pinipigilan siya ng umiiyak na Sheila na ayaw siyang mamatay.
Naisip din ni Yoko na posibleng mamatay si Lucian at ayaw din niya. Pero bago pa makapagsalita ay biglang nanghiram ng pera si Schneider at ibinigay naman ito ni Yoko. Sinabi ng bida na ibabalik din ito. Hindi daw niya maiiwasan ang laban na iyon kaya inutusan sina Yoko at Sheila na magtago na sila. Sumugod pa si Arceus sakay ng Griffin nito at sinabing pumunta doon para patayin na si Schneider. Pero naiinis si Schneider na sinabing dapat paluin ang puwet ng sumusobrang babae. Pilit namang tumayo ni Gaara na nakitang muling nabuo ang espada ni Arceus at bad sign daw ito para kay Schneider. Gumamit ng pampalipad na spell si Schneider kaya nagulat ang mga ninja na nakakitang lumipad ang bida sa ere. Kaya nagusal din si Arceus ng bagong spell gamit ng espada at gumawa ang babae ng lightning na parang black hole. Patawa-tawa ang Dark Elf na sinabing ang spell ay parang bakla na nanghihigop ng lakas. Kaya nahigop nga ang flying magic ng bida kaya siya napasigaw na nahulog. Sinabi ni Gaara na alam ni Arceus na kung maglalaban sila gamit ang magic ay pareho silang mamamatay. Kaya nais ng babae na maglaban sila gamit ng espada. Nakaligtas pa rin si Schneider na tinanggal ang mga bato. Binalak niyang gumamit ulit ng magic spell para pigilan ang pag-atake ni Arceus. Pero muli lang hinigop ng black hole ang magic ng bida kaya nawala ulit ang armasana niya. Tapos umatake na si Arceus ng sword technique nito at naihagis ang bida na nasaktan. Na-corner si Schneider na walang magawa. Nang biglang mula sa himpapawid ay dumating si Ifrit at nagpunta sa likod ni Schneider. Sinabi ng Demon Sword na si Schneider ang bearer ng Fire Sword at lalabanan ang Radiant Ken na espada ni Arceus. Sinabi pa ng Demon kay Schneider na siya ang master nito dahil siya naman ang nakatalo sa Fire Sword na Ifrit. Saka din naging espadang nag-aapoy si Ifrit na itinusok ang sarili sa lupa. Kaya nasabi ni Arceus na nakakagambala si Ifrit sa balak niyang madali na lang sana. Pinulot ni Schneider ang armas at sinabing oras na para paluin ang babae. Mabilis na umatake na si Arceus sakay ng Griffin nito. Ngunit malas niya dahil hinati ni Schneider ang Griffin na napasigaw sa sakit dahil nasunog. Saka din bumangga sa pader na natigok. Kaya mas nainis si Arceus na tumalon sa harap ng bida na sinabing isa itong tae. Saka naramdaman ng mga tao ang lakas ng armas ni Arceus dahil sa destruction power ng Radiant Ken. Muling pinuntahan ni Arceus ang tumayo na Schneider at sinabing kahit nagawa ng bida na mapaamo ang Fire Sword ay wala pa rin itong kaya sa Radiant Ken sword niya. Saka din sila parehong pumosisyon sa laban. At kitang-kita ng mga ninja ang liwanag na dulot ng mga Fire Sword at Thunder Sword na hawak ng mga bida. Sinabi ng mga ninja na magkapareho lang na malakas ang Thunder Sword at Fire Sword at dahil wala na ang Griffin ni Arceus ay tabla na ang laban. Pero ipinaliwanag ni Gaara na kahit malakas ang katawan ni Schneider at matibay siya, ay dehado pa rin ang bida dahil isa siyang wizard samantalang magaling na swordsman ang kalaban nito. Masama din ang pakiramdam ni Yoko sa paglalaban ng dalawa at nag-aalala para kay Lucian. Nagpakiramdaman sina Schneider at Arceus habang hawak-hawak ang kanilang mga malakas na armas. Unang umatake si Arceus ng hacking skill nito na sinangga ni Schneider. Sinabi ni Arceus na panalo na siya at talo ang lalaki. Pero muling nagsalita ang Fire Demon na si Ifrit at sinabing kailangan ng mundo si Schneider. Saka walang ano-ano na gumalaw si Ifrit at tinangay si Radiant Ken at sinadyang magpahulog sa butas na nanguubos ng mahika. Pero sinabi pa ni Ifrit na mananalo ang bida. Naiinis si Schneider na sinabing hindi dapat nagpakamatay ang Fire Sword niya. Sinamantala ni Arceus ang pagkakataon na umatake ulit sa bida at ginamit nito ang maliit na kutsilyo para tusukin ang ulo ni Schneider. At natamba ang bida na sugatan na ikinabahala ng mga babae at ni Gaara. Pamatong si Arceus na sinabing panalo na siya laban kay Schneider. Pero biglang nag-ilaw ang katawan ni Schneider na ikinatigil ng babae. Saka pa daw nakangiti na ang lalaki na di nakatang babae na naghingalo. Napagtanto ni Gaara na noong tumigil ang butas na nanghihigop ng magic ay na-activate ulit ang shield ni Schneider kaya naka-recover agad sa sugat. Sinabi ng mga ninja na magiging patas na ang laban. Pero sinabi ni Gaara na mas delikado dahil kapag magic na ang gamit ng dalawa ay hindi na sila makakatigil kapag oras na naibato na nila ang spell. Sinabi ni Schneider na hindi nito mapapatawad si Arceus at sinabing hindi nakapamilya. Saka din sila sabay na nagcast ng spell at gumawa ng kidlat. Saka din sila sabay na nagpatama ng kidlat sa isa't isa at nagkasalubong ang kanilang mga lakas at tabla lang ang dalawa. Sinabi ni Arceus na si Schneider ang nakatapat sa kanya sa nagdaan na 15 years. Kaya natawa si Schneider na magkasing lakas na sila. Naunang nagcast ng pangalawang spell si Schneider na yung ginamit niya kay Ifrit. Kaya naisip ni Gaara na handa na talagang patayin ni Schneider si Arceus. Nagcast din si Arceus ng parehong spell na ipinagtaka ni Gaara dahil alam din pala nito. Nag-apoy-apoy ang katawan ng dalawang naglalaban saka din sabay na nagkasalubong ang mga nag-aapoy na katawan. Pero naalala ng bida noong magkasama sila ni Arceus kaya biglang nawala ang galit niya. At siya ang sinuntok ng babae kaya naitapon si Schneider saka din nagkaroon ng malakas na pagsabog dulot ng power nila.
Dahil dito ay naisip ni Gaara na ang isang split second lang na pagbabago ng isip ng bida ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Nais sana nitong tulungan si Schneider pero inawat siya ng mga kasamang ninja. Nagyabang naman si Arceus na sinabing naging mahina kasi si Schneider. Samantala ay naisip ni Yoko na babalik at babalik si Lucian dahil pinautang niya ito ng 500. Tinuruan kasi nito si Lucian na palaging ibalik ang hiniram na pera. Saka inasahan na babalik ang bida. At biglang nag-ilaw nga ang guho na kinahulugan ng bida saka din lumabas ang nag-overpower pa rin na Schneider na sinabing bumalik ang gwapo na tulad niya. Nagyabang pa itong hindi siya mamamatay sa mahinang pag-atake lang na iyon. Sasakupin pa daw kasi nito ang mundo. Pero biglang nagdugo ang ulo niya saka din siya natamba. Kaya alam ni Gaara na naglalakas-lakasan lang ito. Maging si Arceus ay sinabing alam na nanghihina na si Schneider at papatayin na ito. Ngunit sinabi ng bida na hindi ito magagawa ni Arceus. Aatake na si Arceus nang pinatigil itong bigla ng lalaki at sinabing mahal nito ang babae. Pero hindi nagpauto ang babae at sinabing lahat naman ng babae ay mahal ni Schneider. Saka ulit nagpatuloy sa pagsama ng mga Thunder Spirit si Arceus at lumabas ang ilang parang dragon na kidlat. Sinabi ni Gaara na delikado ito dahil kapag na out of focus si Arceus ay siya ang aatakehin ng mga Thunder Spirits. Nagsama naman ng mga Fire Spirits si Arceus at ipinalaban sa mga tinawag ni Arceus na mga Thunder Spirits. Kaya naglabanan ng mga tinawag ng dalawa na mga Fire Spirits at Thunder Spirits. Natatalo ang mga Fire Salamanders ni Schneider na lumipad palayo dahil ayaw labanan ng babae pero hinabol siya ni Arceus. Sinabi ni Schneider na dahilan lang ni Calso ang paggawa ng utopia na pangarap ni Arceus para masakop ang mundo. Pero sinabi ng babae na hindi daw tulad ni Schneider si Calso na gustong sakupin ang mundo para mag-chicks ng marami. Sinabi ng bida na imposible na makagawa sila ng utopia sa mundo dahil puno ang mundo ng kasinungalingan at iba pang uri ng kasamaan ng tao. Saka din inatake ni Schneider ang mga Thunder Spirits gamit ng kanyang mga Fire Spirits. Sinabi ni Arceus na dahil kalahating elf at tao siya ay binubuli siya ng mga elf na parehong mga bata. Isang araw ay nagkaroon ng labanan ng mga Dark Elf at mga Wood Elves at nakita na lang ang sarili na nag-iisa na lang. As if hindi sila nagkwentuhan noong 100 years silang nagkasama. Ito daw ang dahilan kaya gusto ni Arceus na itayo ang utopia na gusto nito para magkaroon ng tunay na peace. Umatake ulit ang nag-charge ng kapangyarihan nitong babae pero nahuli siya ni Schneider na hinawakan sa kamay at ipinaalala ang paglapit ng batang elf sa kanya noon. Sinabi pa ng bida na inalagaan ng babae kaya natigilan naman si Arceus na sinabing hindi nakalimutan ang pagkupkup sa kanya ni Schneider ng mahabang panahon. Para daw itong paraiso sa kanya. Hinawakan ni Schneider ang baba ni Arceus na nagpaubaya. Hahalikan sana siya ng lalaki pero nag-activate ang sumpa sa kuko ni Arceus na nagbago ang kulay saka din nasaktan ng puso ng babae kaya napilitang gumamit ng power at naitapon si Schneider. Patawa-tawa naman si Abigail na nakitang may feeling pa rin si Arceus kay Schneider dahil sa pag-activate ng sumpa. Pero wala na itong magagawa kundi patayin si Schneider dahil kung hindi ay mamamatay siya at magiging isang palaka. Tumalikod si Calso na sinabing hindi na kailangan pang panoorin ang nangyayari. Kung mamatay man sakali si Arceus ay isa sa kanila ang kailangan na tumalo kay Schneider. Agad nilapitan ni Schneider si Arceus na nasasaktan pero sinuntok siya ng babae. Saka din naglabas ng Thunder Spirits nito si Arceus at umatake pero kinontra ng bida gamit ng Fire Salamanders. Napansin ni Gaara na kakaiba ang kilos ng mga Fire Salamanders kaya alam niyang hindi nakakonsentrate ang pag-iisip ni Schneider. Muling umatake ng malakas na Thunder Attack si Arceus na nagawang masaktan si Schneider na naitapon. Kaya nasaktan ng bida na kanina pa pala kumakapit. Nilapitan ni Arceus si Schneider habang naalala nito ang estilo ni Schneider na galit sa babae saka din lang hihingi ng patawad at sasabihin na mahal si Arceus. Lumuluhan ng dugo ang lalaki na nanghihina pero sinuntok pa rin ito ni Arceus ng malakas kaya naitapon. Sinabi ng babae na papatayin na si Schneider at paghahati-hatiin ito sa maliliit na piraso. Sa ere ay naging mukhang matandang hindi naliligo na si Schneider samantalang sa isip ni Arceus ay mamatay na ito dahil nakakapasok na ang curse sa kanyang katawan. Pero muling tumayo si Schneider na lumalaban pa rin. Samantala ay nakikita ni Yoko na hindi na evil ang aura ni Arceus kundi ay isang bata na nangangailangan ng tulong. Biglang nag-iba ang galaw ng mga Thunder Spirits ni Arceus kaya alam ni Gaara na may nangyayari sa isip nito. Saka pa nag-amok ang mga Thunder Spirit at ilan sa mga ito ang tinamaan si Yoko na nakita ni Gaara at ni Schneider na napasigaw. Pero ipinakitang ayos lang si Yoko na bata pa daw para mamatay. Saka din nakita niyang nataman si Sheila na nakahiga. Pero ayos lang daw ito na nawalan lang ng malay. Umatake din ang mga Thunder Spirits kay Arceus pero gumamit lang ito ng barrier kaya hindi siya nasaktan saka din nawala ang mga dragon. Sinabi ng babae na gagamit siya ng isa pang spell at siguradong matitigok na si Schneider na wala ng lakas. Sinabi ng elf na isusunod ni Arceus na patayin ang chicks ng bida kaya magpakatatag ito.
Pero sa isip ni Gaara ay alam nitong yung mga umatake na dragon spirits kay Yoko ay hindi na kontrol ni Arshaz. At ramdam din ni Yoko na may mali. Nagalit si Schneider na inilabas ang power at sinabing hindi papayag na masaktan si Yoko. Nag-charge din ng power si Arshaz kaya pareho silang nag-ilaw-ilaw na parang Dragon Ball. Nakikita din ni Jeyo at ng matanda mula sa itaas ng tower ang paglalaban ng dalawang malakas na magician. At sinabi ng babae na hindi na magbabago ang nakita nila sa kanyang bolang kristal na mamamatay si Schneider. Patuloy lang sa pag-usal ang dalawang malakas na wizard at pareho pa rin ang ginagamit nilang spell. Kaya naramdaman ng mga nanunood ang lakas ng dalawang naglalaban. Sabay na inilabas ni Arshaz at Schneider ang kanilang mga spell kaya nagkaroon ng pagsabog. Pero sa isip ni Arshaz ay nagpaalam na ito kay Schneider at sinabing mahal ito. Kaya natatalo ang power ni Arshaz na kitang-kita ng mga nanunood. Nararamdaman pa rin ni Yoko na umiiyak ang puso ni Arshaz kaya sinabi niya kay Gaara na pigilan ang kanilang paglalaban. Pero wala daw magawa si Gaara dahil kapag ginawa na ng mga wizard ang kanilang mga pag-atake ay hindi na ito mapipigilan. Sa isip ni Arshaz ay gusto nitong kapag namatay ay hawakan ulit siya ni Schneider sa huling pagkakataon. Samantala ay natigilan sa pag-atake si Schneider nang marinig ang boses ni Lucian na kinausap siya. Sinabi ng bata na hindi nakikita ng bida ang paghihirap ni Arshaz. Nang titigan na mabuti ng bida ang elf ay nakitang nasasaktan ito at nagdurugo ang isang daliri kaya alam na niyang nasa sumpa itong accused. Saka din napagtanto ng bida na kagagawa nito ni Abigail kaya siya nainis. Kasabay nitong natamba na si Arshaz na nanghihina at naluluha. Dahil dito ay nagalit si Schneider na isinigaw ang pangalan ni Abigail. Saka din lang nagkaroon ng napakalakas na liwanag. Ipinakitang buhay pa si Arshaz dahil pinag-teleport pala ni Schneider ang power nito na papatay sana sa babae. Lumapit si Schneider sa nagtatanong na Arshaz kung bakit. Sumagot ang bida na palalayain nito ang elf sa sumpa. Saka din biglang dinakat ng bida ang mismong dibdib at kinuha ang puso na parang Mortal Kombat brutality. At natapos ang series. May next season pa ito pero saka na natin itutuloy kapag marami ang mag-like kasi sayang ang effort ko kung walang manonood hihihi.